Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1941 ang seremonya. Makatuwiran na hindi ito ang kanyang sariling kapatid, kahit si Ji Wanqing lamang, at maaaring maging kaaway ng Dharma Kingdom. Pero, paano ako malulungkot kapag nakikita kong malungkot ang babaeng ito? Asawa, lumabas ka at tingnan mo siya, hindi sinasadya ni Wanqing na magalit ka, mabuti naman ang puso niya, udyok ni Su Qingzhou. Yeah. Tumango si Fan at mabilis na humabol. Nang makarating sila sa isang pavilion sa likod na hardin, si Ye Wanqing ay nakasquat sa tabi ng pool. Katulad ng kuting na laging nasasaktan, tila baluktot ang kanyang katawan. Napabuntong hininga si Ye Fan, naglakad ng dahan-dahan sa likod ng babae, at nakangiting sinabi, "Xinger, huwag kang magalit kay kuya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo, masyado akong walang ingat ngayon." Hindi inalis ni Ye Wanqing ang kanyang ulo, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hiyumikbi, "Tama ka. Ako ang nagdulot ng gulo sa iyo. Bakit ka humihingi ng tawad?" "Oo." Awkward na ngumiti si Fan, "Xinger, huwag mong sabihin yan. Alam kong mabait ka rin, kaya huwag kang umiyak." "Hindi ako umiyak." Sabi ni Ye Wanqing, ngunit ang kanyang bibig ay flat, habang iniisip niya ito, mas naaagrabyado. "Oo." Napakamot ng ulo si Fan at walang magawa kundi ang magnganga ng ngipin at sinabing, "Mayroon akong nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Ye Wanqing. Napakaganda niya noong bata pa siya. Medyo kagandahan siya. Ngayong lumaki na siya, naging, yeah." Umiyak si Wanqing sa sandaling huminto ang tunog, nagtatakang itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Ye Fan na may luhang mga mata, "Ano na?" Kung tutuusin, siya ay isang babae, at siya ay nagmamalasakit sa kanyang hitsura. "Hey!" Nanghihinayang sabi ni Ye Fan, naging magandang babae siya. Natigilan si Ye Wanqing saglit. "Pumunta, huwag mo akong linlangan sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganyang bagay." Nabuhayan si Ye Fan nang makitang sa wakas ay tumatawa ang kanyang kapatid, at tumingkayad at sinabing, "Xinger, gusto lang ng panganay na kapatid na maging mahinahon. Ako ay takot na malaman ng iba, hanapin mo pa ako. Pagsusulat ng tula, tapos hindi ako dapat mamatay sa pagod. Don't get me wrong, bakit ako pumapayag na patayin ka? Bakit ka nagpaka-low profile? 18 years ka ng low profile. Kung pinapanatili mo ang iyong profile mababa, ang posisyon ng Zhenbeiho ay ibibigay sa pangalawang kapatid. Kahit totoong kapatid ka, hindi mo kayang ituloy. Ganito, ha? Kita naman ng mga tagalabas, hindi naman daw sayang ang panganay kong kapatid, kahit hindi mataas ang cultivation niya, at least isa siyang dakilang talent. Kung ayaw mong magsulat ng tula, huwag mong isulat, at mapipilitin ka ng mga tao na isulat ito gamit ang kutsilyo." Galit na sabi ni Ye Wanqing. Tiningnan ni Ye Fan ang seryosong mukha ng babae, ngunit mainit ang kanyang puso, at iniisip pa rin siya ng babae. Nang hindi makatutulong, inabot ni Ye Fan at hinawakan ang ulo ng babae, "Okay, alam ng panganay na kapatid, pagkatapos ay ipaubaya ko ang aking ulap sa iyo. Ayoko ng alagaan, at magugustuhan mo na naman. Tuturuan ko ang hipag ng prinsesa at siya na ang bahala. Naisip ko ito. Hindi mo gusto ang aking kapatid na babae mula noong ikaw ay isang anak. Paglaki mo, naging napakabuti sa akin ang panganay na kapatid, hindi siya naging malupit sa akin, unti-unti ka na kasing nakakatandang kuya." Ngumisi si Ye Wanqing. "Sok," sumimangot si Ye Fan at sinabing, "Bakit masama ang pakikitungo ko sa iyo? Ikaw babae, lumaki ka na at naging magandang babae. Kung magsasabi ako ng ilang salita sa iyo, huwag mong masyadong seryosohin." Ay hindi siya magandang babae, ang kanyang hipag ay mahinang, sabi ni Ye Wanqing habang ginagalaw niya ang mga dahon ng damo sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, gusto pa rin ng batang babae na marinig ang mga tao na pumupuri sa kanya, kaya sinabi niya, "Bakit? Iniisip ng panganay na kapatid na mas maganda ka kaysa sa iyong hipag, kung sino ang maglalakas loob na pakasalan ka sa hinaharap ay dapat pumasa sa akin, paano magiging karapat-dapat sa iyo ang mga ordinaryong tao? Ayokong magpakasal. Kuya, magsasalita ka ng walang kwenta." Bagamat sinabi ni Ye Wanqing, hindi na niya makita ang kaawa-awang hitsura sa kanyang mukha. Nakahinga ng maluwag si Fan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kakayahang suyuan ng mga babae ay hindi nasira. Pagkatapos ng hapunan, masigasig na nagchat sina Su Qingzhou at Ye Wanqing tungkol sa mga online na komento. Bagamat maraming tao ang pumupuri sa kanila, marami rin naman ang nagtatanong sa kanila. Inakusahan ng dalawang babae ang mga taong iyon na makitid ang pag-iisip at napakaisa. Hindi interesado si Ye Fan na lumahok sa mga ganitong paksa. Lumapit siya kay Shui Bo at tinanong kung saan niya mapapanood ang buong bersyon ng Shenlong 9 Changes. Bilang resulta, nalaman na ang pagtuturo ng 9 transformations ng Shenlong ay kailangang bumalik sa Shenlong clan, iyon ay, Xuanyuan City sa Silangan, at pumunta sa Council of Elders para sa pagsusuri. Pupunta sa Xuanyuan City. Napakagulo.
Dapat maraming tao sa clan sa Imperial City, hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin ng direkta? Sabi ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Nakangiting paliwanag ni Shui Bo, Little Marquis, ang 9 transformations ng Shenlong clan ay ang ugat ng bloodline cultivation ng Shenlong clan, paano ito madaling maipasa? Kung walang pag-aproba ng Presbyterian Church, hindi ka pinapayagang ituro ng pribado ang mga formula. Ito ay binuo ng lahat mula noong sinaunang panahon. Ang mga tuntunin ay susundin. Hindi mo kailangang mag-alala. Anyway, sa mahigit isang buwan, magiging Dragon Festival na. Ang Hao Ye at ang kanyang asawa ay babalik lahat, at lahat ay babalik sa Xuanyuan City. Bilang iyong direktang ina po, hindi madaling pumunta sa pulong ng mga matatanda at makita ang siyam na pagbabago ng dragon. Ano ang Dragon Festival? Nagtataka si Ye Fan. Sinabi ni Ye Wanqing sa gilid, kapatid, ang Shenlong Ceremony ay ang seremonya ng paghahain ng ating Shenlong clan. Halos lahat ng pamilya ng Shenlong clan ay babalik sa Xuanyuan City upang sambahin ang kanilang mga ninuno. Ang taunang pagdiriwang pa rin kapag tinatanggap ang mga resulta ng paglilinang at pagkatuto ng mga bata. Ang mga mahusay na gumaganap ay gagantimpalaan ng angkan, Ye. Biglang na-realize ni Fan, hindi ba annual meeting ng Shenlong clan? Hindi siya interesado dito, ngunit maghintay ng isang buwan para sa isang buwan. Kuya, bakit gusto mong manood ng 9 Transformations of the Dragon? Gusto mo pa bang subukang gisingin ang bloodline mo? Tanong ni Ye Wanqing. Subukan mo, parang nawalan ako ng memorya, pero parang naliwanagan ako, sabi ni Ye Fan na may casual na ngiti. Tumango si Ye Wanqing, kuya, gawin mo lang ang iyong makakaya, huwag pilitin. Ye Wanqing. Ngumiti ng pilit si Fan, bakit parang wala itong tiwala sa kanya? Little Marquis, sa katunayan, kung gusto mong magsanay, maaari kang magsimula sa internal power method pansamantala. Maraming internal power training method sa bahay at sa library ng kolehiyo. Ang mga pamamaraang ito ay hindi sumasalungat sa Shenlong 9 changes. Ang isa ay ang panloob na kapangyarihan. Isang bloodline, kung nakalimutan mo ang pamamaraan na iyong ginawa noon, humanap ka ng ibang paraan na sa tingin mo ay angkop na gawin. Iminungkahi ni Shui Bo. Sinabi ni Ye Fangxin na ang paglinang ng mga panloob na kasanayan sa mundong ito ay napakaliit. Pumili lang ng paraan. Ngunit kung pag-isipan mo itong mabuti, ang espiritual na enerhiya ay nasa lahat ng dako sa mundong ito, at ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay kasing dali ng inuming tubig. Di ba practice lang? Sa prehistoric world, ang susi ay ang pag-unawa, pagkakataon, at pagsusumikap. Sa totoo lang, ang mga pagsasanay na ito ay napabuti ng hindi mabilang na henerasyon ng mga magsasaka, at walang gaanong pagkakaiba. Ito ay paraan lamang ng paglilinang ng linya ng dugo. Tahimik na tumango si Ye Fan, tila oras na upang ayusin ang mga pamamaraan ng panloob na lakas na natutunan niya, at pagkatapos ay ipasok ang Sword God Ring upang makabawi sa mga aralin upang makita kung mapapabuti niya ang kanyang panloob na paglilinang ng lakas. Tutorial ng Kabanata 1942. Nang marinig na sinabi ni Shui Bo na mayroong ilang panloob na pamamaraan ng paglilinang sa bahay, pumunta si Ye Fan sa pag-aaral upang basahin ito. Matapos basahin ito, nakumpirma ang hula ni Ye Fan. Ang mga pamamaraang ito ay magkatulad, ngunit sa katunayan, ito ay katulad ng mga pamamaraan ng paglilinang na kanyang naisip. Pagkatapos ng lahat, sa prehistoric na mundo, ang sibilisasyon ng paglilinang ay lubos na binuo, at ang paraan ng paglilinang ay matagal ng hindi isang malalim na bagay, at walang sinuman ang ituturing ito bilang isang kayamanan. Kabisado na ngayon ang pamamaraan ng paglilinang ni Ye Fan, ang pinaka-advanced ay ang Heaven Repairing Technique ni Emperor Wa at Heaven's Life of Water. Isinasaalang-alang na walang mga babae sa paligid na makakasama sa pagsasanay, nilayo ni Ye Fan na gamitin ang Qineshui para magsanay. Ang kakanyahan ng panloob na lakas. Kung tungkol sa larangan ng pagbuo ng elixir, paghubog ng espiritu, at iba pa. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, sa pamamagitan ng patuloy na pagtugis ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Hayaang ang estado ng katawan at ang primordial na espiritu ay patuloy na lumapit sa kakanyahan ng lahat ng bagay sa universo, at sa wakas ay lumampas sa eroplano kung saan ito matatagpuan. Mabilis na umunlad ang sword intent ni Ye Fan, ngunit medyo mabagal ang kanyang internal strength cultivation. Sa katunayan, ito ay may kinalaman sa kakulangan ni Ye Fan sa paghahanap ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Karamihan sa kasalukuyang lakas ni Ye Fan ay nagmumula sa kanyang sarili. Maging ito man ay pagkakawatak-watek, sword intent, o swordsmanship, patuloy na sinasaliksik ni Ye Fan ang kanyang sariling mga posibilidad. Ito ay tulad ng isang normal na magsasaka na unang humingi ng payo kay Tiandao, nalaman ang gawain ng Tiandao, at sa wakas ay nakahanap ng paraan upang talunin ang guro ng Tiandao mula sa parusa ng langit. Ngunit si Ye Fan, sa simula pa lang, ay nakahanap na ng bagong paraan. Gumawa siya ng ilang kakaibang gawain, at tinadtad ang Teacher Tiandao, gamit ang isang random na espada. Ito ay hindi lamang nauugnay sa karakter ni Ye Fan, ngunit bahagyang pinilit.
Kaagad na kailangan ni Ye Fan ng kapangyarihang panlaban, at ang pagsunod sa pamamaraan ng paglilinang ng kalusugan, ni Tiandao ay halatang hindi matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Pataas. Hanggang ngayon, kahit na ang panloob na lakas ni Ye Fan ay nasa yugto pa rin ng pagbuo ng pundasyon, ang kanyang paningin ay matagal nang lampas sa antas na ito. Sa makatuwid, hindi nag-aalala si Ye Fan tungkol sa mabagal na pag-unlad ng kanyang panloob na lakas. Dahil nalaman na niya ang susi, medyo madali na itong hawakan mamaya. Hindi ba self-taught lang, hindi sumunod sa Teacher Tiandao, seryosong pag-aralan ang mga subject, at seryosong pumasok sa paaralan. Tama, ikaw ay nasa Sword God's Ring, make-up lessons. Sa gabi, kapag tahimik ang bahay, nakaupo si Ye Fan na naka-cross-legged sa bahay, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa ring. Sa isang gabi, nang imulat niya ang kanyang mga mata sa umaga. Ang 4 na layer na pag-akyat ay hindi nakapasok sa kaharian. Ayos lang. Para kay Ye Fan, ang proseso ng pag-alis ng mga dumi sa katawan at pagpapalakas ng mga meridian sa panloob na paglilinang ng lakas ay maaaring baliwalain. Ang kanyang katawan ay matagal ng sapat upang dalhin ang enerhiya ng Duo Tian at kahit na mas mataas na kaharian. Sa makatuwid, hangga't pinagbubuti niya ang kanyang pangunawa sa daan ng langit, madali niyang mapagbubuti ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ito ay sumisipsip lamang ng espiritual na enerhiya. Sa pisikal na fitness ni Ye Fan, hindi mahalaga na magpadala ng espiritual na enerhiya sa katawan. Ang bilis bang tumaas na ito ay medyo masyadong high profile, nag-isip si Ye Fan saglit, nagnanais na makita ang mga reaksyon ng mga taong ito sa mansyon. Pagdating sa restaurant para kumain ng almusal, ang pagbabago ni Ye Fan ay talagang nakakuha ng atensyon ni Ye Shui at Ye Wanqing. Kuya, ang iyong paglilinang ay umunlad. Nagulat na sabi ni Ye Wanqing. Medyo nasasabik din si Shui, oh, ito na ba ang ikapitong antas ng foundation building? Little Marky, masyado ka bang nalampasan kagabi dahil sa iyong tagumpay sa pagpasok sa meditasyon? Minsan ang mga magsasaka ay may sa isang flash ng inspirasyon, maaari mong buksan ang iyong mga mata, tumuon sa isang tiyak na artistikong paglilihi, at makakuha ng isang malaking pagpapabuti. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na siya ay, nag-aaral, sa loob ng 3 buwan, paanong napakadaling pumasok sa meditasyon. Gayunpaman, iniisip ni Shui Bo, at sa palagay niya ito ay isang magandang paliwanag. Oo, nalilito ako, at matagumpay na nakapasok sa pagninilay-nilay minsan, Tio Shui, magiging kapansin-pansin bang itaas ang pang-4 na kaharian tulad ko? Tanong ni Ye Fan kay Ye. Sumagot si Shui, nagbibiro si Little Marky, hindi araw-araw dumarating ang ganitong pagkakataon, may mga taong hindi makukuha minsan sa buong buhay. Maliban kung maaari kang pumasok sa pagmumuni-muni tuwing 3 araw, munting Marky, walang masyadong magugulat. Mapait na ngumiti si Ye Fan, binalak lang niyang, pumasok sa meditation, tuwing 3 araw. Mukhang kailangan pa niyang humanap ng paraan para maitago ang kanyang cultivation. Pagkatapos ng almusal, nagmamadaling pumunta si Ye Fan sa Xuanyuan Academy. Pupunta siya sa palasyo bukas para, bumalik, kasama si Su Qingzhou, kaya hindi lang siya nagbasa ng maraming libro ngayon, ngunit humiram din siya ng isang grupo ng mga medikal na libro para umuwi, at nagplanong magbasa sa bahay bukas. Sa lalong madaling panahon. Pagdating niya sa gate ng akademya, nakita niyang naghihintay na naman doon si Ye Danqing. Hoy, Ye Fan, dumating ka ng maaga. Akala ko kailangan kitang hintayin sandali. Masayang sabi ni Ye Danqing. Bakit mo ako hinihintay ulit? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Hoy, hindi ang iyong ina. Tita Suzin, nag-aalala ako na hindi ka makakagawa ng magandang trabaho sa klase at hindi magiging maganda ang iyong mga huling marka. Hayaan mong bantayan kita at huwag mong hayaang lumampas sa klase. Umiling si Ye Danqing at bumantong hininga. Natigilan si Ye Fan saglit. Speaking of which, hindi pa niya nakakausap ang kanyang mga magulang sa mundong ito, pero itong si Ji Soxen ay mukhang may malasakit sa kanya. Saka bakit hindi niya ako tinawagan ng diretsyo? Tanong ni Ye Fan. Inilibot ni Ye Danqing ang kanyang mga mata sa kanya, tinatawagan kita noon, at akala mo nakakainis siya, kaya tinawagan ko kami ni Shui Bo. Nakalimutan mo ba? Sa panahon ng pag-uusap, parang may napansin si Ye Danqing kay Ye Fan. Nagbago, sabi niya nang may pagtataka, nakalusot ka. Gaano kabigat ang pundasyon? Ikapitong layer, sabi ni Ye Fan. Ang pagtalon sa ilog ay napakahusay. Pati yung practice biglang nag-improve. Bakit hindi rin ako sumayaw? Mukhang naiinggit si Ye Danqing. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, masyadong tamad na magsabi ng kahit ano. Naglakad siya hanggang sa gate ng academy, kinuha ang kanyang student card, at nag-swipe ito. Kapag siya nakitang lumitaw ang berdeng ilaw, natahimik si Ye Danqing. Muli ay pinasigla. Ikaw boy, paano mo nagawa? Anong klase ang kinuha mo? Napakaganda ng mga marka. Casual na sinabi ni Ye Fan, sabi ko sa iyo, gusto kong mag-aral ng medisina. Okay, boy. Ngayon ay maaari ka nang magulat kay auntie, hindi lamang ang iyong cultivation ay umunlad ng husto, ngunit ang iyong card ay mayroon pang pagkakataon na maging berde. Ito ay upang mapasaya ang aking tiyahin.
Nang makita ang masayang hitsura ni Ye Danqing sa kanyang mukha, ngumiti si Ye Fan at diretsyong naglakad papunta sa library. Ngunit bago gumawa ng ilang hakbang, ilang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, na nakaharang sa daan. Ang binata sa robe, guwapo sa hitsura, na may pangunahing cultivation base, ay may mabangis na ekspresyon. Ye Fan, narinig ko na nawalan ka ng memorya, ngunit totoo ba ito? Tiningnan siya ni Ye Fan nang hindi maipaliwanag, sino ka? Ang binata. Natigilan si White, kinaikit ang kanyang mga mata, at Nishan, mukhang nawala ka nga sa alaala mo, kaya dapat nakalimutan mo na si Miss Chinger, tama ba? Chinger. Nalilito si Ye Fan, sino siya? Kabanata 1943 paglipat. 1943 ginawa. Huwag hintayin na magtanong si Ye Fan ng malinaw, ngunit si Ye Danqing sa tabi niya ay sumugod at sumigaw, hindi. Hindi ko nakalimutan. Gao Ling. Huwag mong isipin na ang aking. Mawawala ang alaala ni Kuya kapag nawala ang alaala niya. Napabuntong hininga, kumuha siya ng dokumento at sinabing, Ye Danqing, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito. Si Ye Fan ay. Ngayon ang concubine, nangangahas pa ba siyang pumunta sa Kayanfang? Kailangan mo lang pirmahan ang liham ng paglilipat, at walang kinalaman si Kinger sa iyo sa hinaharap, kaya huwag mo nang ipagpaliban si Miss Kinger. Sinabi ni Ye Fan kay Ye Danqing sa tabi niya na ihinto ang pakikipagtalo, kinuha niya ang transfer letter at tiningnan ito. Ito pala ay isang liham ng paglilipat mula sa isang pastol ng Qing sa Kayanfang. Ang tinatawag na this kind ng bagay ay katumbas ng paggamit ng talento upang mapabuti ang halaga ng iyong unang taya. Nasa Kayanfang ako, at kumuha din ako ng clerk. Halos matigilan si Ye Fan. Sabi ni Ye Danqing, Ye Fan. Hindi mo dapat ilipat ito. Napakaganda. Babae, si Chinger, mayroon siyang talento at kagandahan. Kung may inlove siya sa iyo, hayaan mong maging kakilala kanya at pumirma ng kontrata, pangwalong buhay mo na talaga. Napakalaking pagpapalang darating. Kahit na maging concubine ka, hindi mo siya madalas puntahan, pero huwag mo siyang ibigay ng ganoon kadali. Anyway, hintayin ang isang lalaking tunay na karapat-dapat pagkatiwalaan, at pagkatapos ay hayaan si Miss Chinger na sundan siya upang mabawi ang kanyang kalayaan. Hindi maaaring maging mura si Gao Ling. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, nakikinig dito, pwede ba siyang balutin ng babaeng iyon, o minamaliit siya nito? Sino ang nag-impake kanino? Kung abala para sa iyo na pumunta doon upang mag-renew ng bayad, tutulungan kita. Huwag mong ilipat kay Gao Ling. Si Ye Danqing ay lubhang nababalisa. Hindi napigilan ng Fan ang tumawa, at may renewal fee. Wala siyang interes sa kahit anong uri ng clerigo, kung tutuusin, hindi na mahalaga kung lumingon man siya o hindi. Pero sa huli, bahay din naman ito ng isang babae, buhay na tao, at sa tingin niya ay hindi magandang bumili at magbenta ng ganito. Sa partikular, hindi niya kilala itong si Chinger. Kung siya ay isang mabuting babae, hindi niya ito maaaring saktan. Sino itong Gao Ling? Tanong ni Ye Fan. Nagmamadaling sinabi ni Ye Danqing, siya ang nakababatang kapatid ni Zhou Qi. Huwag kang matakot sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa atin. Walang awa ang mga mata ni Gao Ling, Ye Danqing, sapat na ba ang sinabi mo? Binili ko ito kay Ye Fan. Kontrata ni Xie Chinger, ano ang negosyo mo? Kaya, magbabayad ako ng 30,000 yuan, ang iyong buong kalahating taon na kontrata ay orihinal na nagkakahalaga ng 50,000 yuan, at ngayon ay kalahati na lang ng oras ang natitira, kaya bibilhin ko ito sa premium. Oo. Natigilan sandali si Fan. 50,000. Batay sa kanyang kasalukuyang pag-unawa sa mga presyo ng Great Expedition Dynasty, 50,000 ang halos presyo ng dekalidad na sasakyang bato. Ang paglalagay nito sa lupa ay katumbas ng isang Ferrari. Itong talunan. Gumagastos ng napakaraming pera upang masakop ang isang pastol sa loob ng kalahating taon. Alam mo, ito ay isang kontrata lamang para sa pag-inom, pagkain, at pagkakaroon ng kaunting kasiyahan, hindi talaga nananalo ang babaeng ito. Ang iyong pamilyang Gao ay mayaman sa negosyo, sa tingin mo ba ay walang pera ang ating pamilyang Shenlang? Itinaas ni Ye Danqing ang kanyang ulo panatilihin ang iyong dibdib Gao Ling. Hindi siya pinansin at tinitigan si Ye Fan, nakalimutan mo na si Chinger, at hindi mo siya mabibigyan ng hinaharap. Kung may mangyari kay Chinger, hindi ka pababayaan ng maharlikang pamilya. Ngayon, pirmahan mo ito, at agad akong maglilipat ng 30,000 sa iyo. Siguradong hindi ka lugi. Oo. Pinag-isipan ito ng Fan, ngunit ibinalik ang kontrata, kalimutan mo na ito, dahil nakalimutan ko ang babaeng ito, hindi ako basta-basta makakagawa ng anumang desisyon. Gao Ling. Natigilan saglit, saka ngumisi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Puro ka Panginoon, ang dami mo pang iniisip. Mukhang talagang mapagmahal at matuwid. Sa tingin mo hindi mo ito inilipat sa akin, hindi ba niya ito ibebenta muli sa iba? Ang kontrata ng customer ay malinaw na nakasulat. Kung hindi mo siya makikita sa loob ng isang buwan, may karapatan si Kayanfang na wakasan ang kontrata ng direkta at bayaran ang mga liquidated na pinsala. Kung hindi mo ako binenta ngayon, malaking bagay, ilang araw na lang mapipilitan ang anak ko na bilhin.
Sa oras na iyon, hindi mo makukuha ang kalahati ng mga benepisyo. Ikaw, hindi mo man lang maisip. Ako, mag-renew tayo. Hindi nila ma-terminate ang kontrata. Nagmamadaling sabi ni Ye Danqing. Haha, renewal fee. Kaya mo bang gumastos ng 10,000 dolyar sa isang buwan ng walang kabuluhan? Ikaw, gumastos ng pera, ngunit hindi mo siya makikita. May sakit ka ba sa pag-iisip? Tumawa si Gao Ling. Oo. Hindi tumingin si Fan kay Ye Danqing sa tabi niya. Medyo nalungkot din ang ekspresyon ng huli. Malinaw, ito ang kaso. Ye Fan. Mag-iisip tayo ng paraan, ngunit hindi natin dapat pabayaan si Miss Kinger. Ano ba? May gusto ka ba sa babaeng yun? Tanong ni Ye Fan. Ako. Namula si Ye Danqing, gusto ko ito, ngunit pinili ka ng mga tao bilang bisita, paano ko nakawin ang babae ng kapatid ko? I just think other girls are good, so I can't take those guys cheap. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabing, pupunta ako sa library, wala akong oras para kausapin ka tungkol dito. Wala siyang oras para mag-alala. Mga bagay na ito, kaya pupunta muna siya sa library para magbasa ng mga medical books. Ikaw Fan, hindi ka talaga pumipirma. Nagmamadali si Gao Ling, nasisiraan ka na ba ng bait? 30,000 hindi ka pwede pumunta sa kanya. Ikan-away ni Ye Danqing ang kanyang kamao, tulad ng inaasahan sa aking kapatid. Hehe, pag siya dumating sa silid-aklatan, isinantabi ni Ye Fan ang mga walang kwentang bagay na ito, tahimik na nakahanap ng ilang medikal na libro, at binasa itong mabuti. Sa kanyang isipan, wala nang mas mahalaga kaysa pahabay ng buhay ni Su Qingzhou. Pamamahala ng libro gaya ng nakasanayan, ito ay desyerto, at mayroong higit sa 100 tao na dumating at umalis. Si Ye Fan lang ang nakaupo roon, nakatutok sa pagbabasa at pagsusulat. Bagamat tiningnan lang niya ito kinabukasan, nalaman niyang tila hindi nalulunasan ang Heavenly Yin Dying Vessel. Napakaraming mahalagang panggamot na materyales na hindi matatagpuan sa mundong ito, at puno ito ng walang katapusang mga posibilidad. Unconsciously, hapon na pala. Sa pintuan ng silid-aklatan, maraming tao ang pumasok. Nang makita nila si Ye Fan, maraming tao ang lumapit kaagad. Nagbabasa ka talaga ng mga libro dito, gamit ang iyong utak, naiintindihan mo ba ang mga medikal na libro? Sumimangot si Ye Fan. Napansin na niyang dumarating ang mga taong ito, pero ayaw niya lang pansinin. Sa lalong madaling panahon. Habang tumingala siya, nakita niya si Zhou Qi, Gao Ling, na nakita niya sa umaga, at ilang iba pang mga alagad ng angkan ay nakatayo na doon, nakatingin sa kanya ng masama. Anong problema? Tanong ni Ye Fan. Kinusot-kusot ni Qi ang kanyang mga mata, tama, bumuti na ba ang iyong paglilinang? Mukhang nataman mo na ang isang pagkakataon, ngunit sayang ka pa rin. Kung okay ka lang, huwag mo akong pakialaman. Unti-unting lumamig ang ekspresyon ni Ye Fan. Mabahong bata, bakit mo kinakausap ang panganay kong kapatid? Tumitig si Gao Ling at sinabing, mabuti kung hamakin mo ang young master na ito sa umaga, hindi bastos na makita ang aking panganay na kapatid. Oo. Umiling si Fan, ito ang library, magbasa ng mga libro. Kung saan may iba pang bagay, pag-usapan natin ito pagkatapos ng klase. Ikaw bata ngayon ay isang babae, ikaw ay mas matigas. Ngumisi si Zhou Qi, okay, dahil gusto mong lumabas at pag-usapan ang mga bagay-bagay, pagkatapos ay lumabas ka na. Gusto kong makita, bakit hindi ka maningil ng 30,000 yuan, huwag mong ipasa ang maliit na asong iyon sa aking kapatid. Kabanata 1944 na hubad na pamalo. Noong 1944, si Ye. Napabuntong hininga si Fan sa inis, at walang gustong sabihin sa mga lalaking ito. Anyway, wala siyang magawa sa academy, kaya ibinaon na lang niya ang sarili niya sa libro, kung ano man ang sabihin nila. Natigilan si Zhou Qi saglit. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Ye Fan. Bang! Hinamplas ni Zhou Qi ang kanyang palad sa mesa at galit na sinabi, Ye Fan. Nililigawan mo si kamatayan. Sa tingin mo wala akong magagawa sa'yo kung magtago ka dito. Ikaw ba? Pinipilit akong ilabas ang Jade Talisman. Sa arena, pwede bang maging tapat ka? Hinaplos ni Ye Fan ang kanyang noo, iniisip kung dapat ba siyang maghanap ng lugar kung saan walang makakapatay sa mga nakakainis na lalaki na ito. Iniisip ko pa lang, may napansin akong paparating sa likod. Pupunta. Sa library to shoot the table, may opinion ka ba sa management ko? Si Feng Qinglan, na nakasuot ng puting maluwag na sweater at itim na slim na pantalon, ay nakatayo doon. Ang puting sweater ang nagpatingkad sa kanyang madilim na pulang buhok. Ang mahabang buhok ni Zhou. Sandaling natigilan si Qi at ilang iba pang mga clan disciples nang makita nila si Feng Qinglan, iniisip kung saan nanggaling ang mapagmahal na kagandahan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, lahat sila biglang kinilig sa isip nila. Naalala ko kung sino tong babaeng ta sa library. Kaya lang, hindi gaanong nakagawa ng aktibidad si Feng Qinglan sa mga taong ito. Sa pananatili sa silid-aklatan, unti-unting binaliwala ng mga estudyante ang pagkakaroon ng gayong maalamat na hari. Kapag dumating ang oras, si Zhou Qi at ang iba ay mabilis na umatras ng ilang hakbang, ibinaba ang kanilang mga ulo, namutla ang kanilang mga mukha, at sila ay nanginginig.
Nakita ko na si Creator Feng. Kami, hindi namin sinasadya, kami lang. Bago matapos magpaliwanag si Zhou Qi, direktang nagtanong si Feng Qinglan, anak ka ba ni Zhou Jinian? Zhou. Napalunok si Qi sa lalamunan, ito ay si Junior Zhou Qi. Alam ba ng tatay mo na ganoon kalakas ang ugali mo? O natutunan mo ba ito sa iyong ama? Walang awa na sabi ni Feng Qinglan. Zhou. Mapula ang mukha ni Qi, at dahil sa katigasan ng ulo at hindi tamang utos ng kanyang ama na si Zhou Jinian na sa labanan sa Wudogon, hindi niya direktang ginawang tanyag si Feng Qinglan Dragon Blood Queen sa unang labanan. Maraming chismis sa labas ng mundo. Ngunit sa katunayan, kung walang Feng Qinglan na makakawala sa pagkubkob, gugulatin ng mga barbaro, at iligtas ang malaking bilang ng mga angkan at mga anak ng pinili. Si Zhou Jinian, ang commander, ay malamang na higit pa sa pagkakaita ng kapangyarihang militar. Ito ay dahil sa pabor ni Feng Qinglan. Natural na alam ni Zhou Qi ang mga nakaraang kaganapang ito, kaya't sa pagharap sa tanong ni Feng Qinglan, siya ay labis na napahiya, at hindi siya nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na init ng ulo. Alam ng junior na mali ito, hindi nangangahas ang junior na mangyaring hayaang lumawak ang Wind Pavilion. Umalis ka na. Naglabas lang ng salita si Feng Qinglan, ayaw makinig sa kanyang paliwanag. Nang inag si Zhou Qi, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo, at umatras. Bago umalis sa silid-aklatan, sina Zhou Qi at Gao Ling ay pinandilatan si Ye Fan ng tahimik at marahas, halatang ayaw. Oo. Hindi sumang-ayon si Fan, kung ang mga taong ito ay maglakas loob na guluhin siya sa labas, hindi na niya ito titiisin. Salamat, lumingon si Ye Fan at sinabi kay Feng Qinglan, pagkatapos ng lahat, nagligtas ito sa kanya ng ilang problema. Feng. Napatingin si Qinglan kay Ye Fan nang may pagtataka, na parang hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay maglalakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganoon katahimik. Huwag kang magpasalamat sa akin, tungkulin ko lang ito, sabi ni Feng Qinglan, tumalikod para maglakad palayo. May naisip si Ye Fan at nagtanong, Director Feng, mukhang napakahusay mong itago ang iyong aura, anong uri ng paraan ang ginagamit mo? Nakita ni Ye Fan si Feng Qinglan sa unang pagkakataon. Kahapon, at napagtanto ni Ye Fan na hindi ko mahuhusgahan ang kultibasyon ng babaeng ito. Hindi sa sobrang lakas ni Feng Qinglan para maisip, ngunit halatang pinipigilan siya. Malalaman lang ni Ye Fan ang kapangyarihan ni Feng Qinglan sa pamamagitan ng karanasan, mula sa kanyang instinct sa pakikipaglaban, ngunit hindi niya maisip ang partikular na antas. Sa makatuwid, gustong tanungin ni Ye Fan ang babaeng ito kung anong paraan ang ginamit niya para itago ang kanyang cultivation. Feng. Saglit na natigilan si Qinglan, pagkatapos ay dahan-daang tumalikod, at sinabing may kaunting puot, kahit na itago mo ang iyong cultivation, ang iba ay hindi matatakot sa iyo. Kung gusto mong maiwasan na mabuli, dapat mong isipin ang pagbutihin ang iyong lakas. Kaysa gumawa ng katangahan sa iyong sarili. Oo. Napangiti ng mapait si Fan, alam niyang naliligaw siya, ngunit ayaw na niyang magpaliwanag pa. Okay, kung gayon. Kung hindi ako nagtanong, tumalikod si Ye Fan at nagpatuloy sa pagbabasa, ang malaking bagay ay hanapin ito ng mag-isa. Nag-alinlangan si Feng Qinglan, pagkatapos ay pumunta sa gilid ni Ye Fan, kinuha ang pampublikong panulat at papel sa mesa, at mabilis na nagsulat ng ilang linya ng batas. Ito ang sariling Dragon Secret Art, ng aming Shenlong Clan, na maaaring itago ang lahat ng pressure at aura ng cultivation base, bloodline, na wala ang iyong memorya, tuturuan kitang muli. Tuwang-tuwa si Fan, isa pala ito sa sariling angkan ng Shenlong, it must be the most suitable for him. Pagkatapos tingnan ng formula, ngumiti si Ye Fan at sinabing, salamat, Creator Feng, napakabuting tao mo. Makikita na ang babaeng ito ay malamig sa labas at mainit sa loob. Sa katunayan, walang imahinasyon ng tagalabas. Malaki ang galit niya sa mansyon ni Zhenbei Hao. Nararapat siyang tawaging reyna ng dugo ng dragon. Feng. Tiningnan ni Qinglan ang nakaka-relax at natural na ngiti ni Ye Fan, at pinuri siya sa pagiging mabait, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tuliro. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Feng Qinglan. Takot sa'yo. Bakit? Tanong pabalik ni Ye Fan sa kanyang opinyon, ang ganoong bagay noon ay walang kinalaman sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Feng Qinglan, pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan na may masalimuot na mga mata at umiling, gayon din. Ano ang dapat katakutan, kapag hindi ako nagtanong? Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at bumalik sa kwarto ng curator sa taas. Oo. Natural na walang sasabihin ng Fan kay Feng Qinglan. Kahit na siya ay isang malakas na lalaki at isang magandang babae, ito ay walang kinalaman sa kanya. Oo. Fan pondered ang Diving Dragon Art, at natagpuan na ito ay hindi mahirap. Matapos maalala ito sa kanyang isipan, sa sandaling gumana ang pamamaraang ito, itatago niya ang kanyang paglilinang. Sa silid ng curator, si Feng Qinglan ay gumawa lamang ng isang kaldero ng tsaa at may napansin siya. Naglakad siya palabas na may kaunting pagdududa at tumingin sa posisyon ni Ye Fan sa ibaba. Bakas sa mga mata ni Feng Qinglan ang pagkagulat nang makita niyang nakaupo pa rin si Ye Fan at nagbabasa ng libro.
Hindi alam ng fan na bagaman hindi malabo ang Hidden Dragon art, karamihan sa mga tao ay hindi ganoon kabilas sa pagkabisado at paggamit nito ng pamilyar. Pagkatapos magbasa hanggang gabi, pumili si Yefan ng ilan pang libro at nagplanong hiramin ang mga ito para basahin bukas. Anong ginawa? Hindi nagkaimik si Yefan na walang ni isang staff sa lugar kung saan hiniram at nakarehistro ang mga libro. Siya! May nakita akong button sa tabi nito na ginamit para paalalahanan ng staff kaya hinawakan niya ito. Sa hindi inaasahan, si Feng Qinglan, ang tagapangasiwa, ay direktang bumaba mula sa itaas. Direk Feng, bakit ikaw? Nagtataka si Yefan. Kung hindi, sino pa? Feng. Tanong ni Qinglan na may blankong ekspresyon, pagkatapos ay kinuha ang mga medikal na libro ni Yefan at nagsimulang magrehistro. Oo. Hindi napigilan ni Fan ang tumawa at tumawa. Isa lang pala ang staff sa buong library. Ang curator na ito ay isang hubad na commander. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, walang gaanong tao sa lugar na ito, lalo pa ang paghiram ng mga libro. Talagang hindi na kailangang maghanap ng napakaraming tao. Matapos manghiram ng libro at makabalik sa mansyon, ligtas at maayos ito sa buong biyahe. Tumatakbo sa likod na hardin ng mansyon ni Hao, nagkataon na nakita ko si Su Qingzhou na nagtatanim ng mga bulaklak doon. Nang makita ang babae na may dalang balde at naglalakad sa putikan na medyo nahihirapan, mabilis na naglakad si Yefan. Xiao Shu, tutulungan kita. Kinuha ni Yefan ang balde at nakita ang pawis na hitsura ng kanyang asawa, at sinabing, tingnan mo, pawis na pawis ang ulo mo, ano ang dapat kong gawin kung nilalamig ako? Kinuha ni Su Qingzhou ang isang hininga medyo balisa, bumalik na ang asawa, pawis na pawis ka ba? Pangit. Pinunasan ng babae ang kanyang mukha at noo ng hindi malay, at pinunasan ang ilang dumi sa kanyang mga kamay. Haha, nakita ni Yefan si Su Qingzhou na ganito sa unang pagkakataon, at nakangiting sinabi, ito ay naging isang maliit na pusa ngayon. Sandaling natigilan si Su Qingzhou, bago siya natauhan. Nagmamadali siyang naglabas ng panyo na dala, binasa ito ng tubig at pinunasan para sa sarili. Nang makitang nagmamadali siya, kinuha lang ni Yefan ang panyo na seda sa kamay ng babae. Huwag kang gagalaw, pupunasan kita. Hinawakan ni Yefan ang pisngi ng babae gamit ang isang kamay at marahang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang isa. Ito ay isang napaka-normal na bagay lang, ngunit nang magtama ang mga mata ng dalawa, saglit silang natigilan, at may bakas ng hindi maipaliwanag na emosyon na kumalat sa kanilang mga puso. Asawa. Bakit laging may ilusyon ang aking asawa? Ikaw at ako ay tila matagal nang magkakilala, bulong ni Su Qingzhou. Kabanata 1945 Masarap ba? 1945. Bahagyang ngumiti si Yefan, iniisip na maaaring hindi ito isang ilusyon, at sinabing, siguro ito ang kapalaran. Hindi niya masabi ang ilang bagay, ngunit tila si Su Qingzhou mismo ay medyo espesyal. Isang pakiramdam ng matapos panasan ang kanyang mukha, tumingin-tingin si Yefan sa mga kasangkapan at sa taniman ng bulaklak na muling itinatanam. Bakit ka mag-isa dito? May mga taong naghahanap ng tutulong sa iyo. Mahina ang iyong katawan, kaya pagod ka, sabi ni Yefan. Gayunpaman, umiling si Su Qingzhou, okay lang na magtanim ng mga bulaklak, kaya naman ng concubine mag-isa. Besides, wala masyadong katulong sa bahay, at wala masyadong maid, kaya humingi ako ng tulong sa pagtanim ng mga bulaklak, hindi naman masyado. Angkop. Saglit na nag-isip si Yefan, at nalaman niya na ang mansyon ni Zhenbei Hao ay tila walang maids. Maaaring nag-aalala si Ye Wangto at ang kanyang asawa na ang anak na ito ay manggugulo sa bahay, kaya hindi sila nag-recruit ng mga babae sa mansyon. Dapat mong dalhin ang iyong kasambahay sa palasyo upang magpakasal, ngunit hindi pa huli ang lahat. Maghanap ng isang kasambahay na tutulong sa iyo sa paggawa ng ilang trabaho, ito ay dapat na masyadong mabilis, sabi ni Yefan. Asawa, gusto mo bang maghanap ng maid sa kwarto? Nakangiting tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Yefan, ano ang gusto mo, humanap ka lang ng taong makakapagtrabaho at mas matalino. Simula bukas, hahayaan mong hanapin ka ni Shuibo. Tumango si Su Qingzhou, okay, dahil ang asawa ay maalalahanin, pagkatapos ay ang concubine. Hahanapin siya. Ngunit kailangang tama ang dalaga. Maghahanap ka lang ng mabubuti, gumastos ng mas maraming pera, at maghanap ng taong marunong bumasa at sumulat. Natural, hindi ito magiging masama, sabi ni Yefan. Nagkwentuhan ang dalawa habang isa-isang binigay ang natitirang mga bulaklak at halaman. Natagpuan ni Yefan na si Su Qingzhou ay talagang napakahusay sa mga bulaklak at halaman, at siya ay napakapartikular sa mga detalye ng pagtatanim. Hindi nakakagulat na hindi siya nang ahas na hayaan ang iba na tumulong ng madali. Bagamat nawala ng alaala si Su Qingzhou, sa opinyon ni Yefan, mayroon pa rin siyang kakaibang estilo, at mahal na mahal pa rin siya nito. Malabo. Sa isang ulirat, hindi masabi ni Yefan, gusto ba niyang maalala ng mga babae ang nakaraan? Kailangan ba talaga ang alaala ng nakaraan? Ngunit kung hindi niya naaalala ang nakaraan, nakatira ba siya sa parehong Su Qingzhou? Tinalikuran pa ba nito ang dating Su Qingzhou? At kung iisipin mo talaga ang nakaraan, nawawala na naman ba ang kasalukuyang panganay na prinsesa?
Ito ay tulad ng pagtalikod kay Su Qingzhou sa buhay na ito muli. Medyo magulo ang isip ni Fan, masyadong komplikado ang mga bagay na ito, maaari lang niyang ipagpaliban ito, hintayin na gumaling ang babae, at pagkatapos ay dahan-daang isipin ito. Kinabukasan, ito ay ang panganay na prinsesa sa araw ng pag-uwi, madaling araw, ang palasyo ay nagpadala ng isang tao upang sabihin sa bagong kasal na prinsesa na asawa na maghanda. Oo. Si Fan at Su Qingzhou ay nagsuot ng maligaya na pormal na damit at sumakay sa royal carriage patungo sa palasyo. Kasi, si Su Qingzhou ay walang biyenan, sa pagkakataong ito ay medyo simple. Lumapit si Empress Luo Feiyan at nagdaos ng piging sa harem, na itinuturing na isang royal gathering. Nakakatipid ito ng maraming enerhiya kay Ye Fan, pagkatapos ng lahat, siya ay talagang malaki sa masalimuot na tuntuning ito. Nakaupo sa karwahe, nakita ni Ye Fan na ang mukha ni Su Qingzhou ay kalmado at medyo tahimik, at hindi niya maiwasang magtanong, Xiao Shu, hindi mo ba gustong makita ang emperador at ang reyna? Nagulat si Su Qingzhou, at mabilis na tinakpan ang katawan ni Ye Fan ng kanyang maliliit na kamay. Bibig, nanginginig ang kanyang ulo na kinakabahan, asawa. Mag-ingat sa iyong mga salita at gawa. Hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikan tulad nito. Tumango si Ye Fan, magtatanong lang ako. Mukhang hindi ka masyadong masaya. Su. Bahagyang napabuntong hininga si Qingzhou, at sinabing, sa totoo lang. Hindi ito malungkot, ngunit ang aking asawa ay nasa palasyo mula noong siya ay bata pa, kasama ang kanyang ama. Ang emperador at ang empress, sa katunayan, ay hindi makapagsalita ng ilang salita sa pagtatapos ng taon. Ngayon ay tinatawag nila akong pabalik sa pinto, at kailangan nilang bumalik sa pinto para sa isang piging. Medyo nagulat ang babae. Ano ang problema, kahit na ano, ito ay ang biolohikal na anak na babae ng emperador. Ama, minsan nahihiya lang akong ilagay ang aking poster ng masyadong mababa, at dapat pa rin akong nagmamalasakit sa iyo sa aking puso, sabi ni Ye Fan. Mukhang naiintindihan ng asawa, naging ama ka na ba? Makitid na tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Ye Fan, iniisip na ikaw ay isang ina sa loob ng maraming taon. Su Qingzhou pagkatapos ay ngumiti muli at sinabi, sa totoo lang. May mga concubines din sa palasyo. Parang, ang kapatid ng ikatlong emperador na si Su He at ang kapatid ng ikalimang emperador na si Su Xiao, pumupunta rin sila sa akin paminsan-minsan, at ginagamot din nila ako. Tretuhin sila bilang kanilang mga kamag-anak at kapatid na babae. Nakatutuwang makita sila sa piging sa oras na ito, at hayaang makilala sila ng iyong asawa. Well, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mga maharlikang kapatid, okay. Hayaan mo akong magkaroon ng bottom line, yeah. Pag-isipan ng Fan, kailangan pa ring alalahanin ang mga bagay na dapat gawin sa isang magandang relasyon, tutal, ito rin ang panganay na bayaw at hipag. Tumango si Su Qingzhou at sinabi kay Ye Fan ang lahat. Before she knew it, nakapasok na rin silang dalawa sa palasyo. Ang palasyo Ye. Akala ng Fan ay isang maliit na mesa, ngunit sa hindi inaasahan, ito ay isang mahabang mesa na katulad ng isang western dining table. Isang grupo ng mga prinsipe at prinsesa na naka-brocade na damit at jade robe ay nasa bulwagan na ngayon, nag-uusap ng kung ano-ano. Nang makita sina Ye Fan at Su Qingzhou na papasok, ang unang taong tumakbo patungo kay Su Qingzhou ay isang 7 o 8 taong gulang na batang lalaki na may makapal na kilay at malalaking mata. Panganay na prinsesa, Su. Nakita ni Qingzhou ang maliit na batang lalaki na may bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata. Yumuko siya at niyakap siya, Xiaor, bakit hindi ka kumain ng maayos, bakit pamayat ka? Si Ye Fan ay nasa gilid, at agad na kilalanin kung sino ang batang ito. Ang ikalimang prinsipe, si Su Xiao, ay ang pinakamamahal na bunsong anak ni Emperor Mingde. Ang kanyang ina ay si Concubine Ye. Itong Concubine Ye ay hindi simple. Ang kanyang biolohikal na ama ay si Yuang Ye Guangxing, isa sa 3 dakilang sage. Dahil dito, ang posisyon ni Concubine Ye sa harem ay pangalawa lamang sa reyna, at kailangan ding magbigay ng 3 puntos si Luo Feiyan. Natural, mahal din ang prinsipe Su Xiao. Gayunpaman, si Su Xiao ay may ilang matigas ang ulo na sakit mula pagkabata at hindi niya kayang linangin, kaya't si Emperor Mingde ay labis na nabalisa, at mahal na mahal niya ang bata, at sinubukan ang kanyang makakaya na tulungan itong gumaling. Su. Dahil hindi makapagsanay si Xiao sa cultivation, siya at si Su Qingzhou, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ay nagkaroon ng parehong pakiramdam ng awa sa isa't isa. Bilang karagdagan, ang bata ay masyadong mapaglaro, kaya gusto niyang pumunta sa palasyo ni Su Qingzhou, matutong maglaro ng mga bulaklak at halaman, o makinig sa pagbabasa at pagkukwento ni Su Qingzhou. Si Xiaor ay nagkaroon ng masarap na pagkain kamakailan, at ang panganay na kapatid na babae ay pamayat. Ate, ito ba ay concubine Ye na nananakot sa iyo? Sabihin kay Xiaor na si Xiaor ang namamahala sa iyo. Tiningnan ni Su Xiao si Ye Fan na may bahagyang pagkapuot. Oo. Saglit na hindi nakaimik si Fan, paano makikita ng maliit na batang ito na payat o hindi si Su Qingzhou? Lumapit ang magandang babae na nakasuot ng damit pang palasyo at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa iyong asawang Ye, ang batang ito ay gustong pumunta sa palasyo ng Qingzhou.
Nalaman niya na ang kanyang kapatid na babae ay kasal na, ngunit siya ay umiyak ng husto, kaya natural na siya ay medyo hindi nasisiyahan sa iyong babae. Inay. Hindi umiyak si Xiaor. Huwag mong sabihin. Lumingon si Su Xiao na namumula at nakipagtalo, ngunit inilantad ang sarili sa lahat. Tumawa, at lahat sila ay napatawa ng bata. Oo. Alam lang ni Fan na ito ay concubine niya, ngumiti at tumanggo, ang taong ito ay dapat maging magalang, pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay isang malakas na tao sa banal na kaharian. Nakita ni Su Qingzhou ang matigas na pag-uugali ni Ye Fan, at medyo humihingi ng paumanhin, Nanay Ye Fei, huwag mo akong sisihin, hindi masyadong naaalala ng asawa ko ang tungkol sa court etiquette dahil sa amnesia. Okay lang, home banquet ngayon, at family banquet din, kaya hindi mo kailangang maging masyadong formal. Si Ye Fei ay napakamapagbigay. Sa oras na ito, lumapit ang isang marangel na prinsipe na may mukha na parang korona ng jade at nakangiting nagsabi, bagaman nawala ang alaala ni Ye Consort, biglang lumitaw ang kanyang talento at pagkatuto. Ngayon ang mga tula ay sikat na sa buong imperial na lungsod, at ang kantang Yung Mei, ay talagang napakaganda. Si Su Yun, ang anak ni Luo Feiyan, ang pangalawang prinsipe ng dinastiya, at dahil ipinanganak ang reyna, siya rin ang prinsipe. Napakagalang ng magiging emperador, natural na kailangang maging magalang si Ye Fan, at nakangiting sinabi, sobrang sikat ang prinsipe, at paminsan-minsan lang itong pakinabang. Haha! Ang teksto ng tula ay inspirasyon ng damdamin, at ang pinakamahusay na mga gawa sa mundo ay nakuha ng pagkakataon, ang babae. Masyadong humble. Ama. Itinuro sa atin ng emperador na bagaman ang martial arts ay maaaring maghari sa isang bansa, tanging panitikan lamang ang makapagpapaunlad ng isang bansa. Kung may pagkakataon ako, sana humingi ako ng payo sa concubine, papuri ni Su Yun. Sinabi ni Ye Fan na humiram siya ng ilang tula, at maaari pa rin niyang pag-usapan ito. Namumuno sa bansa. Medyo masyadong seryoso ang crown prince na ito. Prinsipe, ignorante lang ako, kaya hindi ko ito magagamit. Kinailangan ni Ye Fan na walang kabuluhan. Oy, bayaw, interesado ka bang ibigay ang iyong cloud account sa aking kumpanya? Para alagaan. Siguradong kikita ka ng malaki. Lumapit ang isang matabang lalaki na may chubby figure at malaking pie face at nakangiting tanong. Kuya San Huang, kakakilala mo lang, negosyo ba ang pag-uusapan mo? Hindi alam ni Su Qingzhou kung tatawa o iiyak. Natigilan sandali si Ye Fan, at napagtanto na ito ang ikatlong prinsipe, si Su He, isang lalaking mahilig magnegosyo at ayaw sa cultivation. Dahil siya ay mataba at mahilig lamang kumita, hindi siya masyadong gusto ni Emperor Mingde. Ngunit ang taong ito ay may katalinuhan sa negosyo, kaya siya ang namamahala sa maraming kumpanya ng hari. Ang dahilan kung bakit maganda ang relasyon ni Su He at Su Qingzhou ay dahil din sa sanay si Su Qingzhou sa pagsasaka ng bulaklak at damo, at tinulungan niya si Su He na malutas ang maraming problema sa bulaklak at damo. Maraming pera. Oh, Huang Mei, hindi mo alam, ngayon ang mga tula ng iyong asawa ay nakakuha ng atensyon hindi lamang ng imperial na lungsod, kundi pati na rin sa buong bansa. Kung naglalathala siya ng ilan pang magagandang tula sa hinaharap, ang kanyang cloud account ay tiyak na makakaakit ng hindi mabilang na atensyon, at pagkatapos ay magiging mahalaga ito, at maaari siyang kumita ng maraming pera mula sa advertising. So his eyes are full of light. Yeah. Matigas ang mukha ng Fan, ang maharlikang pamilyang ito ay may lahat ng tao. Gaya niya. Nagsasalita, ang lingkod ng palasyo sa labas ay sumigaw, narito ang iyong kamahalan. Nandito na ang reyna. Gitling. Nagmamadaling pumunta ang lahat sa labas ng palasyo at tumayo para batiin sila ng isang pagsaludo. Si Emperor Mingde Sugan ay may kahangahangang hitsura sa kanyang mukha, habang si Empress Luo Feiyan ay nakangiti ng maganda. Patawarin mo ako, ngayon ay isang piging sa pag-uwi na espesyal na inihanda ng Empress. Hindi ito ang korte. Ikan-away ni Su Chen ang kanyang kamay. Sinundan ni Ye Fan ang karamihan, at pagkatapos magsaludo sa magulong tubig, bumalik ang lahat sa palasyo at isa-isang umupo sa kanilang mga upuan. Ang mga katulong ng palasyo ay nagsimulang maghain ng mga pinggan ng sunod-sunod, at ang pagkain ito ay inihain din para sa bawat tao, at lahat sila ay pinaghiwalay, at sila ay napakapartikular. Oo, kilala pa rin ni Fan ang pagkain sa mundong ito. Kinain niya ito ng malinis at sarap. Nang makitang hindi makakain si Su Qingzhou ng maraming pagkain sa tabi niya, gusto niyang kainin ito para sa kanya. Sa hapag-kainan. Gayunpaman, ang lahat ay medyo natigilan nang makita nilang kumakain si Ye Fan. Kung gusto niyang tumawa, kailangan niyang tiisin. Si Su Qingzhou ay orihinal na gustong pigilan siya, ngunit nang makita si Ye Fan na kumakain ng napakasaya, hindi niya matiis na pigilan siya. Napagtanto din ito ni Sugan, at may bakas ng displeasure sa kanyang mga mata. Ang mukhang kumakain na ito ay tila siya, ang emperador, ay wala. Sa wakas, ibinaba ni Sugan ang kanyang chopstick, pinunasan ang kanyang bibig, at biglang nagtanong, ang babae. Ang sarap. Ito ba? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, winalis ng kanyang dila ang sopas mula sa kanyang bibig, at tumango, ang sarap. Lahat ng nasa audience ay napatikip ng bibig at nag-sneaker, o hindi napigil ang tumawa.
Sinabi ni Sugan na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti, dahil nakakain ka ng masasarap na pagkain, hindi mo ito makakain ng walang kabuluhan. Noong araw na iyon, nang malugod mong tinanggap ang iyong mga kamag-anak, ang ilang linya ng tula ay namangha sa mga ministro. Sa 2 araw na ito, ikaw, ang munting marki ng Zenbei Hufo, ang kanyang talento sa panitikan ay kumalat sa buong imperial na lungsod. Ngayon, si Empress Rend ay espesyal na nag-ayos ng isang piging para sa pagbabalik sa pinto. Mayroon ka bang anumang mga tula para sa okasyon na babasahin para sa akin at sa Empress na pakinggan? Halika. Muli. Matamlay ang mukha ni Ye Fan, kakaunti na ang kakainin niya kung alam niya ito ng mas maaga. Hindi pa ba ito kailangan mong makinig sa kung paano ay welcome ang iyong mga kamag-anak, at kailangan mo ring makinig sa isang piging sa pag-uwi. Kabanata 1946 Wizards. Noong 1946, si Ye. Talagang ayaw ni Fan na laging hiramin ang mga tula ng mga mahuhusay na manunulat na iyon. Una, ito ay hindi nararapat. Pangalawa, kung may mga taong umakyat mula sa lupa, kung narinig nila ito, maaaring ilantad nila ang kanyang pagkatao. Bagamat sinasabing sa pananaw ng antas ng panitikan ng mundong ito, tinatayang hindi gaanong bumangon sa nakalipas na 1 o 2,000 taon, ngunit maaaring may mga taong tahimik. Oo. Napakunot ang noo ni Fan, ang sakit ng ulo niya at kung paano ito haharapin. Kung direkta siyang tumanggi, malamang na mahihirapan ang emperador. Hindi siya handa na makipaghiwalay sa maharlikang pamilya. Biglang sinabi ni Su Qingzhou na may malamig na mukha, Ama, ito ay medyo mahirap para sa isang malakas na lalaki na umupo lang dito at kumain, nang walang anumang paghahanda, anong mga tula ang magagawa ng babae? Sumimangot si Emperor Ming, medyo hindi nasisiyahan ang kanyang ekspresyon, hayaan mo lang siyang magbigkas ng ilang tula, hindi para patayin siya. Kaaway, bakit mo siya ikinakahiya? Lahat. Sabi ng anak na nagpakasal, ang tubig na ibinuhos, tinulungan mo lang ang babae na lumaban sa akin. Ang malamig na nagkatinginan ang mag-ama, at hindi binibigyan ng kahulugan ang kahulugan ng. Sa hapagkainan, biglang naging tumigas ang kapaligiran, at lahat ay hindi nang ahas magsalita ng madali. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou nang hindi inaasahan. Hindi niya inaasahan na ang isang babae na kadalasang napakaamo ay haharap sa kanyang ama at magiging emperador, ngunit siya ay matigas ang ulo. Panindigan mo siya. Sa oras na ito, si Su Qingzhou ay katulad ng naalala ni Ye Fan. Palagi siyang malamig kapag nakaharap sa mga tagalabas. Hindi nakakapagtaka, ang mag-ama ay hindi nakapagsalita ng ilang salita sa nakalipas na taon, at mukhang hindi sila masyadong close. Hindi makita ni Fan ang pagtulong sa kanya ng kanyang manugang, kaya't siya ay bumangon at sinabi, Kamahalan, ang prinsesa ay nag-aalala na ginawa ko ito. Ang mga tula ay hindi maganda, at ikaw at ang reyna ay hindi nasisiyahang marinig ang mga ito. Sa katunayan, umalis sila ng palasyo at nagpakasal sa aming mansyon. Hindi man malayo ang distansya, iniwan din nila ang kanilang mga kamag-anak sa palasyo. Bumalik dito ngayon, ang maharlikang pamilya ay muling nagsama-sama, sasamantalahin ko ang sitwasyong ito para pansamantalang mag-isip ng tula, at kung may hindi sapat na bagay, mangyaring alagaan ito, the Emperor. Pagkatapos, ngumiti si Luo Feiyan at nagsabi, ang babae ay mahinhin, ngayon ay isang piging sa pag-uwi, magandang araw, basta't sumusulat ka ng mga tula, nasa isip ng iyong kamahalan ang mundo, natural na hindi ito masyadong malupit. Ngumiti si Ye Fan at tumango, ngunit sa puso lang niya nararamdaman. Habang humihingi ng paumanhin sa mga ninuno, binibigkas niya, ang maliwanag na buwan ay ipinanganak sa dagat, at ang mundo ay nasa oras na ito. Ang magkasintahan ay nagrereklamo tungkol sa gabi, ngunit ang sakit sa pag-ibig ay tumataas sa gabi. Ang kandila ay puno ng awa, at ang mga damit ay puno ng hamog. Ako ka. Hindi ko matiis na ibigay ito, kaya humiga na ako. Isang panaginip ang natupad, pagkatapos ng binigkas ang taludtod, tahimik na ang palasyo, at narinig ang pagbagsak ng mga karayom. Hindi nakakagulat na si Emperor Mingde at ang iba pa ay natulala. Dapat mong malaman na ang unang 2 linya ng tulang ito ay mga sikat na linya mula sa mga panahon. Ang natural at kahangahangang tanawin ng dagat at buwan ay direktang inililipat sa pag-ibig ng pag-ibig, at ito ay perpekto mula sa tanawin hanggang sa pag-ibig. Ang buong artikulo ay puno ng walang katapusang pag-iisip, pagmamahal, at walang katapusang aftertaste. Ang malalaking matubig na mata ni Qingzhou ay puno ng mga sumasamba sa mga bituin. Sa pagtingin sa kataypan sa tabi niya, ang temperatura sa kanyang mga mata ay halos matuno. Akala niya ay mahihirapan si Ye Fan na harapin siya ng nagmamadali. Anong uri ng mga tula ang ginawa sa ganitong eksena, hindi ko inaasahan na ang export ay isang magandang pangungusap na maaaring ipasa sa mga panahon. Ming. Huminga din ng malalim si De, pinakalma ang emosyon sa kanyang puso, at pagkatapos na matikman ito ng mabuti, sinabi niya ng may damdamin, ang eksena ay nagsasama-sama, at ang lahat ay nasa hibla. Ito ay isang ang maliwanag na buwan ay ipinanganak sa dagat, ang katapusan ng mundo ay sa oras na ito. Ikaw. Itong maliit na bayan ng Beho, sinasadya mong sabihin na hindi mo ito magagawa, at pagkatapos ay nagsabi ng nakakagulat na quatrain. Tuso talaga.
Si Ye Concubine ay talagang isang kagilahil-ala sa tula at tuluyan, ang gayong talento ay hindi pa nakikita sa mga marangal na bata, at ito ay dapat na sikat sa buong mundo. Bagamat mas binibigyang diin natin ang puwersang militar kaysa literatura sa ating engranding ekspedisyon, palaging nililinang ng kanyang kamahalan ang mga lingkod bayan upang gumawa ng mahahalagang gawain. Bagamat pinangangalagaan ng puwersa ng militar ang kaligtasan ng bansa, ang panitikan ay maaaring makinabang sa lahat ng tao. Ang talento ng asawa ay dapat ipagkatiwala sa mahahalagang gawain. Nakangiting sabi ni Luo Feiyan. Tuwang-tuwang sinabi ni Yunpo, Ama, iniisip ng anak ko na sa talento ni Ye Fan, kahit na hindi sapat ang kanyang paglilinang, dapat siyang ipasok sa Holy Emperor's Academy. Palihim na siniraan ni Ye Fan, ano ang pinag-uusapan ng prinsipe na ito? Ayaw niyang pumasok sa Holy Emperor's College, pinaka nagtapos siya sa Xuanyuan College, at ayaw niyang magpatuloy sa pag-aaral. Sa hindi inaasahan, talagang naisip ito ni Emperor Mingde at sinabing, kailangan pang gawin ang usapin ng pagre-recruit sa Holy Emperor's College. Ito ay isang pangmatagalang plano. Pagkatapos ng lahat, ang Holy Emperor Academy ay higit sa lahat ay tungkol sa cultivation, at hindi madaling mag-recruit ng foundation building cultivation base. Natatakot ako na mahirap kumbonsihin ang publiko. Kahit na hindi ka makapasok sa akademya, umaasa si Urchin na masusundan si Ye sa hinaharap. Ang prince-in-law ay mas nakikipag-usap at hindi maibabaon ang kanyang talento, sabi ni Suyun. Emperador Ming. Kumunot ang noo ni De, bakit, hindi ka marunong gumamit ng mga tao? Namutla ang mukha ni Suyun, na pagtantong medyo naiinip siya, at mabilis na ibinaba ang kanyang ulo upang linawin, Ama, huwag mo akong sisihin, ayaw lang ng anak ko na maalikabok din ng perlas. Masyadong balisa. Sinulyapan din ni Luo Feiyan ang kanyang anak ng may pag-aalipusta, at hinikayat na may ngiti, kamahalan, ang prinsipe ay pinahahalagahan ang mga talento at binibigyang halaga ang mga lingkod bayan. Natuto siya mula sa iyo. Ito ay isang magandang bagay. Emperador Ming. Tumingin si De kay Ye Fan at sinabing, nagawa mo ba talaga ang talatang ito pagkatapos mong pakasalan ang panganay na prinsesa at mawala ang palasyo? Tumango si Ye Fan, sa pagkakataong ito ay maamin lang niya, oo, habang papunta ako dito, nakausap ko rin ang prinsesa, ang pagmamahal ng aking ama ay parang bundok, malalim at malalim. Bagamat, hindi siya masyadong nakakausap ng iyong kamahalan, palaging may dugong mas makapal kaysa tubig. Tiningnan siya ni Emperor Mingde na may komplikadong mga mata. Anak, at Su Qingzu ay ibinaba ang kanyang ulo, tahimik, at hindi alam kung ano ang iisipin. Namumula ang mga mata ni Ye Fei sa oras na ito, kamahalan, nang dumating ang babae sa imperial na lungsod mula sa Darkmoon City, labis niyang namiss ang kanyang pamilya. Nang bumalik siya sa piging. Halo-halong damdamin ang nararamdaman niya. Ako dapat ang pinakamatandang prinsesa. Simula bata pa lang ay ganito na siya. Kung gaano kalaking pangangalaga mula sa kanyang kamahalan ang natanggap, dapat din itong alalahanin sa aking puso. Naku, mukhang malaki rin ang naramdaman ni Concubine ay sa tulang ito. Napangiti si Emperor Mingde, mas bumuti ang pakiramdam. Tumango si Concubine Ye, oo, lumaki ang concubine ko sa tabi ng dagat, pero hindi ko akalain na makakasulat ako ng ganyang tula. Henyo talaga si Concubine Ye. Lalong napahiya si Ye Fan habang nakikinig, at halos mamula ang kanyang mukha. Copywriter lang siya, anong talento ba ang pinanggalingan niya? Ang tanging tao sa mesa. Sa sandaling ito, biglang bumangon si Su Xiao sa upuan at tumakbo sa tabi ni Emperor Mingde, nagmamakaawa, pare. Umalis na sa palasyo ang panganay na prinsesa, at gusto rin ni Xiaoir na lumabas ng palasyo. Padre, hayaan mo si Xiao. Gusto mo bang lumabas at maglaro? Haha, ikaw na bata, buong araw mong iniisip na tumakbo sa labas ng palasyo, kung malamig ngayon, maaari kang lumabas pagkatapos ng tagsibol. Magiliw na tinapik ni Emperor Mingde ang ulo ng kanyang nakababatang anak. Hindi. Si Xiaoer ay naiinip sa palasyo. Ang mga maharlikang kapatid ay naglilinang lahat, natututo sa isa't isa, ngunit si Xiaoer ay hindi makapagsanay. Si Su Xiao ay mukhang mali. Nagpakita ng pagkabalisa si Emperor Mingde, si Xiaoer ay masunurin, mahina ka, maghintay hanggang sa mas mainit ang panahon bago lumabas. Tumanggi si Su Xiao, at iiyak na sana, ngunit pagkatapos sumigaw ng 2 beses, bigla siyang hindi makalabas. Bumagsak si Su Xiao sa lupa sa sakit, napahawak sa kanyang dibdib, namutla ang kanyang mukha. Natakot nitong si Emperor Mingde at Concubine Ye at iba pa na biglang tumayo. Xiaoer. Nagmamadaling niyakap ni Emperor Mingde ang kanyang anak at sumigaw ng malakas, bilasan mong anyayahan si Chu Guoshi. Dali. Kabanata 1947 hindi ko maintindihan. Lahat ng tao sa palasyo ay mukhang kinakabahan saglit. Nagmamadaling pumunta si Ye Fei sa tabi ng kanyang anak, at sinabing may malungkot na mukha, Xiaoer. Xiaoer, kailangan mong kumapit. Malapit nang dumating ang pambansang guro. Napabuntong hininga si Su Xiao sa sakit, napakahina ng kanyang boses, ina, maharlikang ama. Hindi ako komportable. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumimangot nang makita ang eksenang ito, at tinanong si Su Qingzuo sa isang tabi, ano ang sakit ng ikalimang prinsipe?
Mahigpit ding pinisil ni Su Qingzhou ang kanyang damit sa sandaling ito, labis siyang nag-alala at sinabi sa mahinang boses, si Xiaoer ay ipinanganak na may ilang mga depekto sa puso mula noong siya ay bata pa, ang pisikal na pagkahapo ay magdudulot ng kakulangan sa ginhawa, at hindi siya mapalad. Kaya't maaari lamang siyang gumamot sa pamamagitan ng mga gamot na bato, salamat sa pagsisikap ni Chu Guoshi at ilang imperial na manggagamot, ilang beses itong lumiko. Congenital. Sakit sa puso. Parang na kahit sa sinaunang panahong daigdig na may mataas na sibilisasyon sa paglilinang, ang ilang mga sakit sa katutubo ay mahirap pa ring gamutin. Dahil ang lahat ay nakasalalay sa paglilinang, ang lahat ng mga sakit ay hindi mananalakay, sa kabaligtaran, mayroong ilang mga paraan upang harapin ang ilang mga sakit na hindi maaaring linangin. Ito ang dahilan kung bakit si Su Xiao ay ipinanganak sa maharlikang pamilya. Kung ito ay isang ordinaryong pamilya, tinatayang hindi na siya mabubuhay ngayon. Kung titingnan ang hitsura ni Su Xiao, malamang ay may mga ideya si Ye Fan, ngunit kung pupunta siya sa isang doktor para sa kanya sa sandaling ito, hindi ba niya kailangang ilantad muli ang kanyang mga kasanayang medikal? Hindi. Umiling si Ye Fan, ano ang nangyari sa kanya, ito ay para iligtas ang mga tao, paano siya mag-aalala na ilantad ang kanyang kakayahan at hindi siya tulungan? Mabilis na humakbang si Ye Fan at sinabing, hayaan mo akong tulungan ang ikalimang prinsipe na tingnan. Dapat ay makatulong ako sa sakit sa puso. May medical skills ka pa? Nagtatakang tanong ni Emperor Mingde. Tumango si Ye Fan, wala na akong lakas ng loob na sabihin pa, nakikita ko ang sakit sa puso. Kung noon pa man, si Emperor Mingde at ang iba ay natural na hindi maniniwala na ang batang basurang ito ay marunong ng gamot. Ngunit ngayon, unti-unting binago ni Ye Fan ang kanyang imahe sa nakaraan. Bilang karagdagan, sa ganoong pagkakataon, kung basta-basta mong isasaalang-alang ang mga bagay-bagay, malamang na ito ay, ang krimen ng panlilinlang sa hari, kaya hindi mangangahas si Ye Fan na makialam ng basta-basta. Ang pinaka. Lumapit si Ye Fan sa isang sopa sa gilid na bulwagan habang si Su Xiao sa kanyang mga bisig, naramdaman ang kanyang pulso at inilabas ang kanyang kamalayan upang maramdaman ang kalagayan ng puso ni Su Xiao. Pagkatapos, ilang sandali, sumimangot si Ye Fan at sinabing, ngayon, magiging maayos ang ikalimang prinsipe, hindi siya komportable, ngunit walang mga alalahanin sa kanyang buhay. Anong ibig mong sabihin? Walang takot sa buhay ngayon, paano sa hinaharap? Nagmamadaling tanong ni Emperor Mingde kay Ye. Kakaibang sinabi ni Fan, Chu Guoshi. Hindi ba't binanggit niya ang operasyon sa ikalimang prinsipe? Operasyon. Paano mag-opera para sa sakit na ito sa puso? Natigilan si Ye Fan, lumalabas na walang operasyon sa puso sa mundong ito, ngunit makatwiran ito. Dapat malaman ni Chu Yunyao ang susi sa problemang ito, hindi ba siya sigurado? Wala pa ring teknolohiya. Ye Concubine, mayroon ka bang paraan para pagalingin si Xiaoer? Kung mapagaling mo siya, handa akong bawasan ang buhay ko ng 100 taon. Naiiyak na sabi ni Ye Fei. Concubine Ye. Huwag magsalita ng walang kaparirikan. Kapag dumating si Chu Guoshi, at tinanong ko ng mabuti, ang batang ito ay talagang magaling sa tula, ngunit hindi ako madaling maniwala sa kanyang mga kasanayan sa medisina, mahigpit na sabi ni Emperor Ming. Su. Medyo kinakabahan si Qingzhou, at bamulong sa tabi niya, consort. Kung hindi ka sigurado, huwag ipagpaliban ang kondisyon ni Xiaoer. Oo. Walang magawa si Fan, at tinatayang hindi siya madaling pagtitiwalaan ng mga taong ito, kaya kailangan niyang sabihin, pagkatapos, kapag dumating si Chu Guoshi, kakausapin ko siya. Ye consort, hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Si Master Chu ang unang matalinong tao sa dinastiya. Maihahambing ba ang iyong mga kasanayang medikal sa kanya? Umiling si Su, hinangaan niya si Chu Yunyao. Hindi gaanong nagpaliwanag si Fan at tahimik na naghintay. Pagkatapos, ilang sandali, si Su Xiao ay talagang bumuti, at si Chu Yunyao ay pinangunahan din ng mga tagapaglingkod ng palasyo at sumugod. Nakita ko na ang iyong kamahalan, ang reyna. Ang katayuan ni Chu Yunyao ay espesyal, ngunit hindi niya kailangan ng malaking regalo. Chu Guoshi, bilasan mo at iwaksi ang regalo. Halika at ipakita si Xiaoer. Nagmamadaling sinalubong siya ni Emperor Mingde. Si Chu Yunyao, na nakasuot ng siyeng. Ye Fan at Su Qingzhou, si Chu Yunyao ay nagkunwaring hindi pamilyar, direktang lumapit kay Su Xiao, kumuha ng homemade stethoscope, at inilagay ito sa puso ni Su Xiao. Chu Guoshi, kumusta ang Xiaoer ko? Tanong ni Ye Fei sa umiiyak na boses. Pagkaraan ng ilang sandali ng auscultation, itinaas ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at sinabing, wala nang problema ang ikalimang prinsipe. Hanggat umiinom siya ng gamot sa tamang oras ayon sa gamot na inireseta ko noon, hindi na mag-aalala sa kanyang buhay. Nang marinig ang mga salita ni Chu Yunyao, sinabi ni Ming. Si Dedi at ang iba ay maaaring ituring na pansamantalang kalmado. Ang pambansang guro, sinabi ni Concubine Ye na ngayon lang ay maaaring oprohan ng aking ikalimang kapatid, ngunit mayroon bang ganoon? Tanong ni Su He kay Chu Yunyao. Bahagyang kumunat ang noo, at walang magawang tumingin kay Ye Fan, ang operasyon. Hindi gumana. Ye. Natigilan si Fan, bakit ba kusang nagkunwaring tanga ang babaeng ito? Agad na nagtanong, yun. Hindi, Chu Guoshi, ano ang ibig mong sabihin?
Sa kanya, ang mitral valve ay stenotic, ang aortic valve ay stenotic, at ang dugo ay mahirap magpalipat-lipat. Kaya't mag-iisip ba siya ng solusyon kapag nagkaroon siya ng acute pulmonary edema o kahit heart failure sa hinaharap? Ang ikalimang prinsipe ay isang maharlikang pamilya, at kung ang isang operasyon ay ginawa, isang balbula mula sa isang hayop o balbula ng ibang tao ay kailangang palitan. Ito ba? Katanggap-tanggap sa maharlikang pamilya. Masyado pang bata ang ikalimang prinsipe, kahit anong uri ng balbula ang ginagamit upang palitan ito, madali itong magdulot ng petrification, at kakailanganin ang operasyon sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Ang susi ay pagkatapos ng ganoong operasyon, hindi pa rin siya makapaglilinang at hindi malulutas ang pangunahing problema. Sumagot si Chu Yunyao. Agad na sinabi ni Ye Fan, pagkatapos ay mag-isip ng isang paraan, tulad ng paggamit ng Rose surgery upang alisin ang aorta ng mitral valve, ang pulmonary valve, at palitan ang mga ito. Sa ganoong paraan ay kanya pa rin ang puso niya. Kahit na hindi ka heart surgeon, hindi mo maisip ito sa iyong karunungan, di ba? May problema ang ikalimang prinsipe sa kanyang mitral valve. Nagkaroon ka pa ba ng problema pagkatapos palitan ito? Walang problema. Ang muling nabuong aorta ng mitral valve at ang pulmonary valve ay makatiis ng mas mababa sa isang bahagi ng presyon ng aortic valve. Sa makatuwid, sapat na upang ayusin ang aorta na orihinal na kabilang sa mitral valve at ayusin ang balbula. Tumigil ka sa pagsasalita. Ang iyong pamamaraan ay hindi gumagana. Malamig na tumanggi si Chu Yunyao, diretsyong tumayo, at sinabi kay Emperor Mingde, kamahalan, para sa kaligtasan ng ikalimang prinsipe, huwag makinig sa kalokohan ni Ye Consort. Sa loob ng palasyo, tahimik. Lahat ay nasa estado ng pagkatulala. Hindi nila lubos na naiintindihan kung ano ang pinag-uusapan ni Ye Fan at Chu Yunyao, ngunit mukhang napakahiwaga. Bagamat hindi nila naiintindihan, alam nila na maaari silang maging katulad ni Chu Yunyao. Ang argumento ay nagpapakita na si Ye Fan ay talagang may mga tunay na talento at tunay na pagkatuto. Hindi siya nagsasalita ng walang kaparirikan, ngunit hindi ito sinusuportahan ni Chu Yunyao. Nagulat din si Su Qingzhou sa kanyang asawa. Lalong hindi niya maintindihan. Ang besurero, paanong tila napakagaling niya sa tula at tuluyan, na kaya pa niyang makipagkumpetensya sa pambansang guro sa kasanayang medikal. Ang Prinsipe Su Yun at ang pangatlong Prinsipe Su Sha rin ay may mapurol na mga mata, at muli silang tumingin kay Ye Fan. May isang pambansang guro na naruroon upang i-verify, ipaliwanag ang mga medikal na kasanayan ni Ye Fan ay talagang hindi kalokohan, ngunit totoo. Huminga ng malalim si Emperor Mingde, tumingin kay Ye Fan na may masalimuot na mga mata, at pagkatapos ay tumingin kay Chu Yunyao, at sinabing, pambansang guro. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sinabi ni Ye Concubine na kung hindi ka mag-opera, magkakaroon ka ng mga alalahanin sa buhay, totoo ba? Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga pilak ng ngipin at malungkot na tumingin kay Ye Fan, at kailangang sabihin, talagang mapanganib, ngunit siya ang operasyong nabanggit ay mapanganib din. Sa halip, kaysa makipagsapalaran, mas mabuting mag-treto ng konserbatibo at dahan-daang mag-isip ng paraan. Pambansang guro. Sigurado ka bang makakaisip ka ng paraan para maiwasang biglang umalis ang shower ko? Naging seryoso at seryoso ang tono ni Emperor Mingde, halatang gustong magpalabas ng military order si Chu Yunyao, may nangyari sa kanya. Dapat ma-fuck din. Ang pinakamalupit na pamilya ng emperador, kahit na si Chu Yunyao ay gumawa ng maraming kontribusyon sa malaking ekspedisyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang piraso lamang ng chess. Chu Yunyao. Kinagat ang kanyang labi, tumahimik, at nag-isip. Ye Fan on the side was a little unhappy, this emperor dared to bully his woman. Siya lang. Nagpa siya si Ye Fan. Hindi ba't isa lamang itong banal na kaharian na masyadong emperador? Kahit na hindi mo matalo ang iyong sarili hindi makatakas, ang espadang demonyo ay gustong-gusto ito. Laging may bottom line ang pagiging isang tao. Kabanata 1948 Magnanakaw. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nagulat at hindi makapaniwalang tumingin kay Ye Fan, nagtataka kung saan siya nagkaroon ng lakas ng loob na dalhin ang bagay na ito. Hindi rin inaasahan ni Chu Yunyao na mangyayari ito, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ng lalaki, hindi maipaliwanag ang kanyang ekspresyon. Su. Naramdaman ni Qingzhou ang malamig na mga kamay at paa, bahagyang nanginginig. Ang kanyang maningning na mga mata ay nakatitig sa lalaki, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang lalamunan. Tinitigan ni Emperor Mingde si Ye Fan gamit ang isang pares ng tigre na mata, na parabang may gusto siyang makita, ngunit mula sa mukha ni Ye Fan, wala siyang nakita kundi walang takot. Ye Concubine, hindi ito biro. Naglabas ka ng utos ng militar sa harap ng iyong kamahalan. Kung hindi mo magawa, dein mo. Hindi biro. Paalala ni Luo Fei yan. Oo. Tumanggo si Fan, alam ko, ngunit ako ay isang doktor, at dahil nakita ko ito, hindi ako maaaring mamatay dahil sa mga kahirapan. Okay. Anong babae? Hindi ko talaga nakita, ang lakas ng loob mo. Tila bagaman wala kang matibay na base sa paglilinang, namana mo ang pagmamalaki ng Zhenbei Hufu. Sigurado ako. Kung kaya mong heal shower, kahit anong reward ang gusto mo, sabihin mo lang.
Si Emperor Mingde ay gumawa ng pangwakas na desisyon. Hindi ako nagel iligtas ng mga tao dahil sa mga gantimpala, hindi pa banggitin na ang ikalimang prinsipe ay ang nakababatang kapatid ng prinsesa, o ang nakababatang kapatid na mahal niya, sabi ni Ye Fan. Lahat ng tao sa royal family. Kamahalan, kailangan kong makausap si Ye Xiaohaoye tungkol sa surgical treatment, mangyaring payagan kaming umalis ng palasyo ngayon. Seryosong sabi ni Chu Yunyao sa oras na ito. Emperador Ming. Nais ni De na pagalingin ang kanyang anak sa lalong madaling panahon, halos pareho ito para sa piging sa hapunan. Ang pambansang guro at ang babae, magmadali upang maghanda para sa operasyon. Nang si Shaor talagang gumaling, siguradong magdaraos ako ng malaking salo-salo at magdiwang. Bago maging huli ang lahat, umalis si Ye Fan sa palasyo sakay ng kotse ni Chu Yunyao at hinayaan si Su Qingzhou na bumalik muna sa mansyon. Pagkalabas ng palasyo, hindi na nakatiis si Chu Yunyao, sumimangot at sinabing, anong nerve ang nararanasan mo? Bakit gusto mong oprahan ito? Halatang pinakiusapan ka ng emperador na maglabas ng utos ng militar, hindi ako papayag na ay bully ka niya ng ganito. Sabi ni Ye Fan na hindi nasisiyahan. Walang magawang umiling si Chu Yunyao, saglit, iniisip mo pa rin na isa kang mabalahibong batang lalaki. Please. Sa mahigpit na pagsasalita, lahat tayo ay mahigit 100 taong gulang na, hindi ka ba makapag-isip ng mas mature? Sa tingin mo hindi ako makakaalis dito. Huwag kalimutan, wala pang 30 taon akong gising, ngunit hindi ito pabigla-bigla. I can't watch you being bullying, and I can't just sit back and ignore a patient who needs help, I have my bottom line. Matigas na sabi ni Ye Fan. Naglalaro ka ng apoy. Sa paligid ng aorta, mayroong isang stimulation conduction system, na puro nerve tissue. Kung ikaw ay nasugatan dito, ang puso ay hindi magagawang tumibok, posible na ilabas lamang ang isang bahagi ng aortic valve, ngunit halos imposibleng alisin ang lahat ng ito. Kahit na ikaw ay napakahusay, maaari mong garantiya na ikaw ay magiging walang palya. Malungkot na sulyap sa lalaki si Chu Yunyao, sa tingin mo ba ay pinuputol mo ang appendix? Kung mataas ang success rate ng operasyong ito, kailangan pa kitang pigilan ng ganito. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, Xiao Yao Yao. Alam kong nag-aalala ka sa problemang ito. Pero, sabi ko, hindi ka pwedeng sumuko na lang dahil mahirap. Ikaw at ako ay walang ginagawa, tapos itong bata tapos na. Tapos kung hindi matagumpay ang operasyon, tapos na ba tayo? Tanong pabalik ni Chu Yunyao. Nagkibit-balikat si Ye Fan, napag-isipan ko na, kung talagang hindi ito gagana, tatakas ako. Napakalaki ng prehistoric world na ito, dadalhin kita at si Qingzhou, dapat maraming lugar kung saan maaari kang maglakbay sa buong mundo. Ikaw, may sakit ka talaga. Iyan ang naisip mo. Matatalo mo ba ang Holy Land Powerhouse? Natahimik si Chu Yunyao. Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, huwag kang mataranta, kailangan mong magtiwala sa aking mga kasanayan sa pag-opera, kung talagang hindi ito gumana. Subukan mo lang. Hinawakan ni Chu Yunyao ang kanyang noo sa sakit, utang ko talaga sa iyo sa huling buhay ko. Baka hindi ka na magpakita, patay na patay ka. Ilang araw na ang nakalipas mula nang bumalik ako, at may migraine ako. Sakit ng ulo. Halika, kukakyusin kita. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa damit ng babae. Saan ka nagkukusot? Galit na sabi ni Chu Yunyao. Oops. Robang is robang. Ye Fan said solemn, Xiao Yao Yao, tandaan mong tulungan akong maghanda ng mga surgical tool, at pati na rin ang isang artificial na daluyan ng dugo, dapat madali para sa iyo. Curious na tanong ni Chu Yunyao, ang operasyong ito ay nangangailangan ng mga artificial na daluyan ng dugo. Tumango si Ye Fan at ngumiti, sa palagay ko, kung ang lokasyon ng membranous septum ay matutukoy sa pamamagitan ng liwanag, ang aortic wall ay maiiwan sa lokasyon ng membranous septum. Upang alisin lamang ang dulo ng balbula. Nagliwanag ang mga mata ni Chu Yunyao, maaaring hindi maintindihan ng mga Leiko ang iniisip ni Ye Fan, ngunit maaari pa rin siyang kumuha ng mga hinuha mula sa iba at maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ikaw, ang pag-opera sa puso ay may utak, kung ganoon ang kaso, ang tagumpay rate ay lubhang tumaas. Oo. Nakangiting sabi ni Fang Xi, dalubhasa ako sa operasyon, kaya imposible para sa akin na maging ganap na hindi handa. Sa pangkalahatan, mayroon akong magandang kaalaman sa operasyong ito, syempre. Kailangan kong maghanda para sa pinakamasama. Pabirong sinabi ni Chu Yunyao, talagang nagawa mo ito, ngunit naging isang malaking celebrity ka. Naging isang poetic prodigy ka pa lang sa Dasheng, at malapit ka nang maging concubine ng isang mahimalang doktor. Maaari ka talagang maging limelight. Oo. Nahihiyang ngumiti si Fan at sinabing, aking copywriter, huwag mo akong pagtawanan, wala akong magagawa, napipilitan ako, natatakot akong malantad ako ng isang taong nakakaalam. Huwag kang mag-alala, lumalaki pa lang ako sa mga dekada ng buhay ni Xing, wala pa akong nakikilalang tao mula sa Xia Kingdom, kasama na ang mga sinaunang tao, kung hindi, wala ka rito para pag-usapan ang mga tulang ito, sabi ni Chu Yunyao. Naisip din ito ni Ye Fan, hindi man lang kilala ng mga taong ito ang Qinglian layman, kaya pakiramdam niya ay malabong malantad ito. Lahat ng paraan.
Hindi ko alam kung isa itong ilusyon, ngunit naramdaman ni Ye Fan na si Chu Yunyao ay napaka-emosyonal ngayon, mas masigasig kaysa noong sila ay muling nagkita noon. Gayunpaman, ang kasiyahan ay bumalik sa kasiyahan, at ang seryosong negosyo ay hindi bumagsak. Tungkol naman sa paghahanda sa operasyon, napag-usapan din at kinumpirma ito ng dalawa. Pagkatapos ay ipinaalam ni Chu Yunyao sa palasyo na ang operasyon ay naka-schedule para sa 3 araw, at kailangan niya ang oras na ito para gumawa ng mga surgical tool at instrumento. Pagbalik namin sa Zenbeiho Mansion, madilim na. Oo. Pumunta si Fan sa bakuran ni Su Qingzhou, ngunit nalaman niyang wala ang babae. Tumakbo ako sa likod ng garden at hindi ko rin nakita. Hindi sinasadya, tinanong ni Ye Fan ang isang tao na magtanong, para lamang malaman na si Su Qingzhou ay bumalik sa mansyon sa hapon, tinawag muli si Xiang Shuibu, at nagmamadaling tumakbo palabas, ngunit hindi na bumalik. Naisip ni Ye Fan na sa Bo Shui, hindi dapat malaki ang problema, kaya binalak niyang bumalik sa kanyang pag-aaral at basahin ang kanyang mga medikal na libro ng may kapayapaan ng isip. Gayunpaman, nang dumaan lang siya sa isang courtyard, biglang napansin ni Ye Fan na may isang figure na nakatago sa isang madilim na sulok. Ang taong iyon ay ganap na itinago ang kanyang aura at paglilinang, na parang hangin, at sumanib sa mga nakapaligid na puno, bato, bahay, at mga anino. Ang ganitong uri ng nakatagong kakayahan ay nilinlang ang lahat ng mga gwardya sa bahay, higit pa rito. Ang nakatatandang kapatid ni Su Qingzhou ay mas makapangyarihan. Kung hindi dahil sa lakas ni Ye Fan na lumampas sa taong iyon ng sobra, at isa ring eksperto sa larangan ng latent assassination, halos naloko na siya. Oo. Nagpanggap si Fan na walang nangyari, ngunit bamulong siya sa kanyang puso, paanong magnanakaw pa rin ang bayang Beiho Mansion na ito. Kabanata 1949 na sikat. Noong 1949, siya. Maaaring malasahan na ang magnanakaw na ito ay walang layuning pumatay, o kahit na walang puot. Nakatago lang siya sa bahay at umiiwas. Nag-isip si Ye Fan, at hindi kawili-wiling hanapin siya. Mas magandang tingnan kung ano ang gagawin ng magnanakaw. Habang iniisip ito, si Ye Fan ay natural na naglakad pabalik sa kanyang bakuran. Sa parehong oras, nakita ng magnanakaw si Ye Fan na naglalakad palayo, naging isang itim na anino na hinaluan ng gabi, at tumalon sa bubong ng bahay, parang paa ng pusang na tahimik, tumatalon at lumilipad palayo. Gayunpaman, hindi alam ng magnanakaw na ang isang figurang tumutuntong sa lumilipad na espada ay tinatanaw siya sa mataas na hangin. Nakatapak sa lumilipad. Espada at malayo, si Ye Fan lang ang makakasubaybay sa magnanakaw, ngunit hindi ito mahanap ng huli. Kay Ye Fan. May ngiti sa gilid ng bibig ni Ye Fan, parang pusa at daga, gusto lang niyang makita kung ano ang ginagawa ng lalaking ito. Matapos sumunod sa malayo, isang maliwanag, mataong at buhay na kalye ang lumitaw sa unahan. Sa magkabilang gilid ng ilog, may mga pavilion, yingay bursts, at ang mga bulaklak ay napakaganda. Nakakaakit ng mga customer ang matatapang na bihis na babae, at marami ring lightrati, na kumakanta at umaawit. Kayonfang. Tumayo si Ye Fan sa hangin, kahit na hindi pa siya nakapunta roon, malamang nahulaan niya kung nasaan ito. Nakita ko na ang itim na anino ay tahimik na pumasok sa isang maliit na eskinita, pagkatapos ay lumingon sa likurang bintana ng isang pavilion, at mabilis na sumilip. Hinawakan ni Fan ang kanyang baba, at pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip, pa-impol niyang inalis ang lumilipad na espada at ibinagsak yun. Pagdating niya sa eskinita, siniguro ni Ye Fan na walang tao sa paligid, at tumalon sa sulok ng balkonahe sa ikalawang palapag. Sa susunod na bumili ka ng mga pampaganda, hayaan ang susunod na tao na bumili nito. Pagkatapos mong maging diyan sa loob ng mahabang panahon, malapit nang sumabog ang mga bisita sa ibaba, at lahat sila ay naghihintay na marinig kang kumanta ng isang maliit na kanta. Nanay Yao, medyo pagod si Chinger, pwede ka bang magpahinga ngayong gabi? Mahina ang boses ng babae. Balkonahe, hindi napigilan ni Ye Fan na matigilan. Chinger, babae pala itong magnanakaw. At, baka si Ching Shepherd, Kinger. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, hindi nakakagulat na pinili ng babaeng ito ang hamak na munting marquee noon. Feelings, may plano ang babaeng ito para sa Zenbei Marquee Mansion. Hindi ko alam, ang partikular na larawan ano ang problema, at ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay kaina-hinala din. Mula sa babae ay maaaring itago mula sa kanya, maaari mong makita na siya ay tiyak na hindi isang simpleng magsasaka, at siya ay dapat magkaroon ng ibang pamamaraan. But this it is also inevitable, otherwise it would have been seen through long ago, paano ako magiging clerk dito? Hindi. Kung hindi ka sasali sa guest of honor, yun lang, pero kung hindi ka man lang kumakanta, wala ka bang kabuluhan dito? Hindi mo man lang iniisip, ngayong si Ye Fan ay naging consort na ng panganay na prinsesa, how dare he went here to see you? Sa loob ng ilang araw, ito ay ang Warren competition, kailangan mong lumaban para sa isang magandang lugar, at pagkatapos ay makahanap ng isang anak na lalaki upang bilhin ang kontrata. Kapag kinuha mo ang Warren, ang buyout contract ay tataas ng husto. Kapag kumita ka ng malaki, makakapagpahinga ka hanggat gusto mo. Natatakot ako na sa oras na iyon, maaari ka pa ring makapag-asawa ng isang maharlika,
maging isang batang lola na walang alalahanin sa pagkain at pananamit, at magtamasa ng kasaganaan at kayamanan. Mahinang sinabi ni Chinger, Nanay Yao, huwag mo nang pag-usapan ito, kahit na magpakasal ako sa isang mayamang pamilya, isa lang akong asawa, paano ako magkakaroon ng magandang buhay? Ano ang mali sa pagiging isang babae? Sa ganda at talino mo, ilan ba sa mga mayayamang lola ang may kukumpara sa iyo? Pinipigilan mo sila, sino ang malaki at sino ang maliit, hindi ba ang mga masters ang may huling say? Naiinis na sabi ng ina ni Yao. Nagtanong muli si Chinger, Yao ina, kung handa pa ring sumama ang munting prinsipe, hindi ito maituturing na paglabag sa kontrata. Hindi mabibili ang kontratang ito, tama ba? Ang tuntunin ay ganoong tuntunin, ngunit, huwag mong isipin iyon. Siya ay may lakas ng loob na pakasalan ng prinsesa at pumunta sa kay Yanfang. At saka, ano ang maganda kay Ye Fan? Bagamat umalangaw-ngaw ang kanyang mga tulas sa buong imperial na lungsod sa nakalipas na 2 araw. Pinuri ng lahat. Pero base sa martial arts si Das Heng, baka hindi niya mamanahin ang titulo sa hinaharap, wala kang kinalaman sa kanya. Makinig sa aking ina, huwag pansinin na Ye Fan, tama lang na hindi siya dumating, hanapin ka ng mas karapat-dapat sa iyo. Kasabay nito, hinimok ni Nanay Yao si Chinger na magmadaling bumaba at kumanta. Nakinig si Ye Fan sa labas hanggang sa napansin niyang bumaba na ang babae, pagkatapos ay tumayo siya at tumalon at lumipad sa hangin. Pagkatapos ng ilang sa paghinga ng oras, bumalik na si Ye Fan sa mansyon ni Zhenbei Hao. Siya dumating sa bakuran kung saan nagtatago si Chinger kanina, pumasok upang tingnan, at nalaman na ito ang pag-aaral ni Ye Wangto. Bagamat nakalak ang pinto ay halatang bukas at sarado ito dahil walang alikabok dito. Oo. Nagtataka si Fan kung ano ang hinahanap ng babaeng ito nang marinig niya ang boses ni Su Qingzhou at Shui Bo mula sa labas. Prinsesa, sabihin mo lang na pagod ka, bilasan mo. Bilasan mo at magpahinga ka ng mabuti. Nang marinig ito ni Ye Fan, mabilis siyang lumabas at nakita si Bo Shui na tinutulungan si Su Qingzhou, mabagal na naglalakad patungo sa kwarto. Xiao Shu, anong problema? Nagmadali si Ye Fan, niyakap ang babae, at nakitang pangit si Su Qingzhou at mahina ang kanyang mga hakbang. Asawa, bumalik ka na, maayos ba ang paghahanda para sa operasyon? Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Huwag kang mag-alala tungkol sa operasyon, kamusta ka? Malungkot na sabi ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Shui Bo sa gilid. Bumisita sa 3 iginagalang na tao. Imperial Physician, mangyaring bigyan sila ng ilang payo. Bilang A. Resulta, sa pagbabalik, ang prinsesa ay maaaring pagod at nahihilo. Kinuha ni Su Qingzhou ang isang maliit na golden blessing bag at 3 maliliit na papel mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito kay Ye Fan. Asawa, kung itinatago mo ito, maaaring hindi ka makakatulong, ngunit gusto mo ring magkaroon ng kapayapaan ng isip. Kinuha ni Ye Fan ang mga bagay na ito, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang maputlang asawa, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ang babaeng ito ay napakatanga na ang kanyang puso ay naputol na parang kutsilyo. Maaari itong makita. Binuhat ni Ye Fan ang babae, dinala siya pabalik sa silid upang humiga, at masiglang sinabi, huwag mong gawin ito sa hinaharap. Ang iyong asawa, gagawin ko ang mga bagay ng natural, at natural na magkakaroon ako ng sarili kong sukat. Dapat kang matutong magtiwala sa akin. Su. Natarante si Qingzhou at bahagyang ngumiti, likas na naniniwala ang aking asawa sa aking asawa. Ngunit sinusubukan ng aking asawa na iligtas ang nakababatang kapatid ng aking asawa, at gusto din ng aking babae na maging kasing payat hanggat maaari. Huwag muna itong pag-usapan, magpahinga ka ng mabuti, hinawakan ni Ye Fan ang katkan ng babae at nanatili sa tabi, tahimik na pinapanood ang kanyang pagkakatulog. Matapos makatulog si Su Qingzhou, bumalik din si Ye Wanqing mula sa labas. Kuya, anong problema mo? Makinig ka kay Shui Bo, o operahan mo si Prince Su Xiao. Kailan ka pa natuto ng medical skills? Si Ye Wanqing ay mukhang balisa at nag-aalala. Hiniling ni Ye Fan sa kanyang kapatid na tumahimik, huwag istorbohin ang pahinga ni Su Qingzhou, at kinaladkad siya palabas. Matagal na akong nag-aaral ng medisina, at hindi ko pa ito nasasabi sa iyo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang alam ko, sabi ni Ye Fan. Yeah. Sabi ni Wanqing na may pag-aalala, hindi ko maaaring ipaalam sa aking mga magulang ang tungkol dito, kung hindi, natatakot ako na ang aking ina ay matakot sa kamatayan. Wala ka bang tiwala sa akin? Umiling si Ye Fan na may mapait na ngiti, hindi ako baliw. Oo, hindi ka lang baliw ngayon, kundi nasa limelight ka rin. Ang maliwanag na buwan ay ipinanganak sa dagat, ang katapusan ng mundo ay sa oras na ito, ang tulang ito ay masyadong makapangyarihan. Ano ito? Tinatawag na tula. Nakakabaliw na i-upload ito sa cloud, ngunit walang nakakaalam kung ano ang pamagat ng tula na ito, tanong ni Ye Wanqing. Yeah. Natigilan si Fan, ito. Paano kumalat ang tulang ito? Nabasa ko ito sa palasyo. Hindi mo ba alam na ang ikatlong prinsipe, si Su Yi, ay mas gustong magpadala ng mga ulap? Ipinadala niya ang tulang binigkas mo sa piging ngayon, na nagdulot ng sensasyon sa buong patimpalak sa panitikan. Kuya.
Sarili mong cloud account, tingnan mo, lumampas na ito sa 200,000 fans. Hinihimok ka ng lahat na sabihin sa kanila ng mabilis, ano ang pangalan ng tulang ito, sabi ni Ye Wanqing. Na may makitid ng ngiti. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang mukha, pakiramdam na gusto niyang umiyak ng walang luha. Ang mga taong ito ay hindi nagtanim ng mabuti, kung hindi ka naghahanap ng mahabang buhay, anong uri ng self-media ang iyong nilalaro? Hindi niya pinangarap na maging sikat siya sa prehistoric na mundo, hindi dahil sa layunin ng espada sa antas ng emperador, kundi dahil sa kanyang talento sa panitikan. Kabanata 1950. Hindi ba ito kamangha-mangha? Noong 1950, hindi napigilan ni Ye Wanqing ang pagtatanong ni Ye Wanqing, kaya kinailangang sabihin ni Ye Fan sa kanya na ang tula ay tinawag na Mokizuki wa Yuan. Speaking of which, maswerte rin na ang mundong ito ay may parehong araw at buwan, kung hindi, hindi ko alam kung paano ipaliwanag kung ano ang buwan. Gayunpaman, ang buwan sa mundong ito ay isa lamang sa mga malalaking bituin sa kalangitan sa gabi, at maliwanag na hindi ito ang buwan na nakikita sa lupa. Mabilis na isinulat ni Ye Wanqing ang pamagat ng tula at binalak na i-publish ito sa cloud, ngunit labis pa rin ang pag-aalala ng dalaga sa operasyon. Kuya, sigurado ka ba talaga sa operasyong ito? Hindi ko pa nakikitang ginawa mo ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawing katatawanan ng buhay ko, tinapik ni Ye Fan ang balikat ng kanyang kapatid. Huminga ng malalim si Ye Wanqing at sinabing may masalimuot na mga mata, siguro kung panganay na kapatid, ikaw ay tinuruan ng ilang immortal. Pagkatapos ng amnesia na ito ay naging mas matindi, at tila kaya mong gawin ang lahat. Kinamusta kita noong araw na iyon? Sabihin mo lang, may mga eksperto na nagtuturo sa iyo, at hindi ka naniniwala, masayang sabi ni Ye Fan. Habang nagsasalita siya, tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Natarante itong kinuha ni Ye Fan at hindi alam kung kanino ang numero, ngunit mayroong 6 na 7 sa dulo ng numero, na mukhang napaka-espesyal. Ang alin? Tanong ni Ye Fan. Haha, tila nawalan ako ng alaala, beho ng maliit na bayan, hindi ko alam kung sino itong hari kapag nakita ko ang numerong ito. Tumawa ang isang magandang boses ng lalaki. Medyo nalito si Ye Fan at ipinakita ang numero kay Ye Wanqing, na nasa tabi niya, at nagtanong sa mahinang boses, sino ito? Halos mapasigaw ang babae sa gulat nang makita niya ito, kuya. It's His Royal Highness King Qi. Pinsan ng His Majesty. Natigilan si Ye Fan, isa pala itong prinsipe, hindi katakatakang ang daming yabang. Qi, 7, tama lang ang homonym. May problema ba sa iyong Panginoon? Tanong ni Ye Fan. Nakangiting sinabi ni King Qi, ang iyong kamahalan ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa operasyon ni Shower sa pagkakataong ito, ngunit ang kanyang kamahalan ay nakikitungo sa lahat ng uri ng mga pagkakataon at hindi maaaring pangasiwaan ang buong proseso. Sa makatuwid, espesyal kung hiniling sa haring ito na tulungan kayo ni Chu Guoshi. Kung mayroong anumang kahirapan sa paghahanda para sa operasyon, ang mga kalakal ay nangangailangan ng tulong. Maaari kang direktang pumunta sa haring ito. Ang haring ito ay hindi gustong maglagay ng labis na pressure sa iyo, kaya hindi siya pumunta sa Zhenbeihu Mansion. Kung kailangan mo ang tawag na ito, maaari mong gawin ito ng direkta. Naisip ito ni Ye Fan, natakot ako na hindi lang niya ipinadala si King Qi para tulungan siya, kundi para pangasiwaan din siya. Mukhang talagang nagmamalasakit si Emperor Mingde sa batang anak na ito. Ang isa ay ang pagmamahal ng ama, at ang isa pa ay ang lolo ni Su Xiao ay ang gabing hari ng banal na kaharian, kaya hindi siya nang ahas na magkamali. Aking Panginoon, naiintindihan ko, ang operasyon ay inihahanda, wala akong kailangan dito sa ngayon, maaari mong tanungin si Chu Guoshi, maaaring kailangan niya ng ilang mga espesyal na materyales o isang bagay, mahinahong sagot ni Ye Fan. Ngumiti si King Qi, okay, mukhang may plano ka talaga. Nga pala, na-appreciate din ng haring ito ang mga tula mo. Kung may pagkakataon na magkita at mag-chat, gawin muna natin. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinabi ni Ye Fan na hindi ko mapigil ang tumawa ng mapait, tila sikat talaga ang aking tula, at ipinapasa ito ng maharlikang pamilya at mga kamag-anak. Kuya, kahanga-hanga ka na ngayon. Ang kanyang Royal Highness King Qi ay tinawag ka pa nga ng personal, at pinayagan ka pa niyang tawagan siya ng direkta. Ang mga mata ni Ye Wanqing ay nagniningning, at siya ay napakasamba. Nagtaka si Ye Fan, magaling ba itong si King Qi? Siyempre. Si Haring Su Qi ng Qi ay hindi lamang ang pinagkakatiwalaang pinsan ng kanyang kamahalan, kundi isa rin sa 10 hari ng dakilang pananakop. Hawak niya ang kalahati ng kapangyarihang militar ng imperial na lungsod at maaaring pumunta at umalis anumang oras. Sa palasyo, hindi mo kailangang magsaluduhan. Anong status mo? Nagpout si Ye Fan, Heavenly King, military power, at iba pa. Hindi niya ito gusto, ngunit hindi niya kailangan ng pribilehiyo ng pagsaludo, gusto niya ito. Hehe. Ay palaki ng palaki ang reputasyon ng panganay na kapatid. Noon, sa Zhenbeihu Mansion namin, si tatay lang ang kwalipikadong tumawag kay King Qi, ngayon naman ang panganay na kapatid. Hinawakan ni Ye Wanqing ang braso ni Ye Fan at masayang tumalon. Silly girl, tawag lang sa telepono, mayroon bang bagay na dapat ikatuwa?
Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang makita niya ang taos-pusong kagalakan ng kanyang kapatid na babae para sa kanya. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay at pagbabasa, hindi nang ahas si Ye Fan na sayangin ang kanyang negosyo. Noong madaling araw na, itinaas na ni Ye Fan ang kanyang cultivation base sa ika-9 na antas ng foundation building, at hindi magiging ganoon kadaling bumuo ng pil pagkatapos. Tinansya ni Ye Fan na aabutin ito ng ilang araw. Dumating sa Xuanyuan College gaya ng dati, dumiretso si Ye Fan sa library at ibinalik ang lahat ng mga medikal na libro. Maangin pa, at curator din siya at counter staff. Hindi mo ba nabasa? Mahinang tanong ni Feng Qinglan habang nire-recycle ang libro. Tahimik na hinahangaan ni Ye Fan ang espesyal na madilim na pulang ulap na buhok ng babae. Dapat kong sabihin na kahit na ang kalansay ng babaeng ito ay mas malaki kaysa sa ordinaryong kababaihan, hindi siya nagkukulang sa kagandahang pambabae, at ang kanyang mga linya ay puno ng mature na pagkababae. At ang ganitong uri ng alindog na maaari lamang mauna pagkatapos ng lahat ng uri ng hangin at ulan ay talagang hindi maihahambing sa mga ordinaryong babae. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng nanay ni Ji Seoksun sa mundong ito. Maaakit niya si Ye Wang to. Makatuwirang sabihin na mas maganda siya kaysa kay Feng Qinglan. Natatakot ako na ito ay malabong. Casual na sabi ni Ye Fan nang marinig niya ang tanong ni Feng Qinglan. Sumagot, tapos na. Saglit na ginalaw ni Feng Qinglan ang kanyang mga kamay, itinaas ang kanyang ulo, at medyo naguguluhan, hindi ka pa natutulog. Nagkibit balikat si Ye Fan, hindi naman ito inaantok. Upang mapagaling ang panganay na prinsesa mula sa patay na palso. Pinaikit ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata. Tumango si Ye Fan, oo. Walang sinabi si Feng Qinglan, kinumpirma lang niya ang huling 2 libro at sinabing, okay, ayos lang. Si Ye Fan naman ay nagtanong ng mausisa, hindi mo ba iniisip na ako ay walang muwang? Lahat sila ay nagsasabi na ang mga imperial na manggagamot ay walang silbi at hindi maaaring pagalingin. Kinuha ni Feng Qinglan ang libro, iminuwestre ang bakanteng library, at sinabing, ano sa tingin mo ang imperial physician na iyon, ilang librong medikal ang nabasa mo rito noong nag-aaral ka sa akademya? Alam na ngumiti si Ye Fan, at sigurado, tulad ng naisip niya, ito ay dahil ang kultibasyon ng sibilisasyon sa mundong ito ay napakaunlad na ang mga pangunahing maharlika ay hindi madalas magkasakit, ngunit ang gamot ay hindi sineseryoso. Ang mga imperial na manggagamot na ito ay walang magagawa, dahil hindi sila gumagamit ng partikular na advanced na gamot, at hindi ito nangangahulugan na sa mahimalang at malawak na mundo, talagang walang paraan upang gamutin ang patay na palso ni Tianyin. Sinabi ko lang iyan, hindi ko alam kung mapapagaling mo siya sa tamang panahon. Pagkatapos magsalita ni Feng Qinglan, lumayo si Lian Bo. Tunay na mas malakas ang kumpiyansa ni Ye Fan, at nagpatuloy siya sa pagtakbo para kumuha ng isang tumpok ng mga medikal na libro, nagsusulat ng mga tala habang nagbabasa. Hanggang sa gabi, humiram muli si Ye Fan ng ilang libro, at sasakay na sana sa kotseng minamaneho ng katulong at uuwi, ngunit pagdating niya sa gate ng akademya, hinarang siya ng ilang tao. Maaari mong malaman, 2 araw na ang nakalipas para sa iyo, basura. Si Gao Ling, nakasuot ng puti, na may panunuya sa kanyang mukha, ay nakatayo doon na may masamang tingin. Si Zhou Qi at ilang mga alagad ng angkan ay nasa tabi din niya, na nakatingin sa kanya ng mapaglaro. Bakit? Halos hindi makapagsalita si Ye Fan, gusto talagang mamatay ng mga taong ito. Biglang naglabas si Gao Ling ng hugis ahas na jade anteng-anteng at buong pagmamalaki na nagsabi, ngayon, kung hindi mo pipirmahan ang kontrata sa paglipat at hindi mo susukuan si Chinger, lalabanan ko ang iyong jade talisman. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.